Akala ng lahat na wala siyang kwenta, isang talunan, pero sa huli, siya pala ang naging pinakamalakas na sundalo ng sangkatauhan. Isinilang si Yumonan Ob sa isang mundo kung saan naglitawan ang mga halimaw na tinatawag na dragon, na sumisira ng lahat ng madaanan. Bago pa man nila maisipang tawagin si Goku mula sa ibang dimensyon, bigla na lang naglaho ang mga halimaw. Sa kanilang pagkawala, nagsimulang magpakita ang mga babae na may kapangyarihang nagmula sa dragon. Tinawag silang Di at dinala sa isang espesyal na akademya. Laking gulat niyo nang malaman niyang taglay rin niya ang misteryosong kapangyarihan, kahit na siya ay isang lalaki. Dahil dito, pinadala siya sa isang mahiwagang institusyon na tinatawag na Midgard Academy. Sa kanyang unang araw, sinalubong siya ng malas, isang babaeng nagngangalang Iris Freya ang sumigaw sa kanya dahil napasok niya ang lugar na eksklusibo para sa mga babae. Ipinakita niya ang kanyang badge at ipinaliwanag na siya ay inatasan doon, kaya wala siyang magawa. Napatanong si Iris kung bakit nandoon ang isang sundalo katulad niya. Biglang dumating ang adoptive sister niyang si Mitsuki Mononobe, na masaya siyang binati. Dinala siya nito papasok sa paaralan, binigyan ng uniforme, at ipinakilala sa isang guro na nagngangalang Haruka Shinomiya. Ipinaalam ni Haruka na siya ang kasalukuyang namumuno sa Midgard. Sa sobrang respeto, nagbigay agad ng saludo si Yu at sinabing hanga siya sa pagiging strong independent woman nito, gaya ng tipikal na beta male. Napangiti si Haruka at tinanong siya tungkol sa kasaysayan ng paaralan. Buong kumpiyansa siyang sumagot, nagsimula ang Midgard bilang isang quarantine zone para sa mga Di, na kinulong ng mga sundalo. Kalaunan, naalala ng mga tao ang karapatang pantao, kaya binigyan ng kalayaan ang mga Di na sumali sa isang organisasyon na tinatawag na Asgard, kung saan naging tagapagbantay sila laban sa mga dragon. Ngayon, ang Midgard ay isang prestihiyosong paaralan kung saan natututo ang mga Di na gawing dark matter ang mga cool na bagay, tulad ng rare resources, at paminsan-minsang pakikipaglaban sa mga dragon. Impressed si Haruka pero nagbigay siya ng pahaging na may mas malalim na layunin ang paaralan kaysa sa alam ng publiko. Matapos ang usapan nila, sinamahan ni Mitsuki si Yu para mag-ikot sa campus. Pinahayag ni Yu ang pagkabigla niya sa paglipat sa lugar na iyon. Sinabi ni Mitsuki na bilang student body president, tungkulin niyang ipakilala si Yu sa buong eskwelahan. Habang ipinapakilala si Yu sa buong assembly, nagulat ang lahat nang malaman nilang isa siyang lalaki. Tumayo si Mitsuki at iginiit na tanggapin siya ng lahat ng walang diskriminasyon. Pagkatapos, ibinigay niya ang mikropono kay Yu, na nahihiyang umamin na wala pa siyang masyadong karanasan sa paggamit ng mga kapangyarihan ng Di kumpara sa mga babae. Sa unang klase ni Yu, ipinakilala siya ni Haruka, biglang nagtaas ng kamay si Lisa Highwalker at tahasang sinabi na hindi siya sang-ayon sa pagpasok ni Yu sa Midgard dahil isa siyang lalaki. Agad na tumugon si Mitsuki, ipinaliwanag na si Yu ay pumasa sa lahat ng opisyal na pagsusuri at proseso. Dagdag pa ni Haruka, ipinakita niya ang Dragon Crest sa katawan ni Yu bilang patunay na isa rin siyang Di, tulad ng mga babae. Sa kabila nito, iginiit ni Lisa na dapat patunayan ni Yu ang kanyang kakayahan. Pumayag ang klase, at lumikha si Yu ng isang bola ng dark matter na ginawang baril. Napanganga ang lahat, ngunit may isang estudyanteng nagsabi na sinayang niya ang kanyang magic sa paggawa ng baril. Sumang-ayon si Haruka at sinabing, hindi ito NFL, at hindi rin tao ang mga kalaban natin. Pagkatapos, tinanong ni Haruka si Lisa tungkol sa mga dragon na lumitaw na. Sinimulan ni Lisa sa Black Dragon na lumitaw 25 taon na ang nakakaraan, at inisa-isa ang iba pa. Sa kabuuan, 7 dragon na ang nakita, at ang bagong misyon ng mga estudyante ay talunin ang Red Basilisk, na kilala sa mga diamond-like scales nito. Biglang tumayo si Iris Freya at naisip na tamang panahon para ikwento ang nangyari sa kanila ni Yu sa tabing dagat. Sa sobrang detalye ng kanyang kwento, inakusahan niya si Yu na nakita siya ng walang saplot at kinuha pa ang kanyang damit. Agad na nagalit ang mga babae kay Yu, tinrato siyang parang pervert. Sumigaw si Yu, inirereklamo na pinepeke ni Iris ang kwento. Sa sumunod na eksena, pumunta ang mga estudyante sa underground exercise room. Ipinaliwanag ni Iris kay Yu na ang lugar ay nasa ilalim ng lupa upang maiwasan ang anumang kontaminasyon ng material habang nagsasanay. Habang nag-stretch si Iris, sinubukan siyang tulungan ni Yu, pero nagdulot lang ito ng awkward na eksena. Dumating si Mitsuki para pigilan sila at sinabihan si Yu na maghintay na lang sa ibang silid dahil baguhan pa siya. Nagsimula ang simulations, at tinanong ni Haruka si Lisa tungkol sa pinakamadaling gamitin na Verso Matter.
Sinagot ito ni Lisa na, air, at nagpakitang gilas sa pagsama ng dalawang bola ng dark matter na lumilipad. Napahanga si Yo, at ipinaliwanag ni Haruka na sa pagmanipula ng hangin, maaaring makalikha ng hangin na nagbibigay kakayahan para lumipad. Gumawa si Mitsuki ng simulation ng Red Basilisk na may mga diamond-like scales. Tumindig si Lisa at nagsama ng isang sibat upang labanan ito. Lumikha siya ng isang malakas na flare na tumama at sum-iris sa shell ng basilisk. Sunod, si Fur-Il-Crest, isang babaeng may puting buhok, ay gumamit ng compressed air para makabuo ng cannonball na agad na winakasan ang simulation sa loob ng ilang segundo. Ang iba pang mga estudyante ay nagpakitang gilas, gamit ang mga malikhaing at mabisang pamamaraan ng dark matter. Napansin ni Yo na mas epektibo ang paraan nila kaysa sa kanyang estilo ng ganap na pag-convert ng dark matter sa armas. Ibinunyag naman ni Haruka ang isang nakakagulat na katotohanan, sabay-sabay lumalabas ang mga dragon dahil sila ay pairs. Ang bawat dragon ay naghahanap ng kapareha nilang D. Kapag natagpuan ng dragon ang kanilang kapareha, ang D ay magbabago rin at magiging dragon. Nagulat si Yo sa revelasyon na ito, natanto niyang maaaring dumating ang araw na kailangan niyang labanan ang isa sa kanilang sariling mga kasamahan. Ikinwento pa ni Haruka na nangyari na ito 2 taon na ang nakalilipas, kung kailan kinailangan nilang pabagsakin ang isang kasama na nag-transform bilang dragon. Ngayon, si Iris Freya na ang sumabak sa simulation. Puno ng kumpiyansa siyang pumasok, ngunit sumablay ng todo. Natalo siya ng madali at napilitang iligtas ni Lisa ang walang magawang Iris, na parang isang paslit sa gitna ng laban. Pagkatapos ng araw, kinausap ni Yo si Iris at hinimok siyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali upang mas gumaling pa. Sumang-ayon si Iris at nag-open up tungkol sa kanyang pinagdaanan. Sinabi niyang pinatay ng isang White Leviathan ang kanyang mga magulang, dahilan kung bakit patuloy niyang itinutulak ang sarili, kahit na mahirap. Biglang tumunog ang isang emergency alert, nagbabala tungkol sa isang White Level Sea Dragon na papalapit sa Midgard. Nagningning ng misteryoso ang Dragon Crest ni Iris, na nagbigay ng masama at kakaibang pakiramdam. Kinagabihan, pumunta si Yo sa kanyang kwarto at nagkaroon ng Zoom chat kasama si Major Loki. Tinanong siya ni Loki kung may alam siya tungkol sa mga di na nagiging dragon. Umamin si Yo na may nalalaman siya, sinabi ni Loki na kailangang gumawa sila ng paraan upang mapigilan ang pagdami ng mga halimaw. Pagkatapos, iminungkahi ni Loki ang isang plano na sobrang radikal, patayin ang lahat ng di na ang mga marka ay nagsimulang magningning bago pa sila matunton ng kanilang dragon pair at mag-transform. Tumutol si Yo, ngunit hindi siya pinakinggan ni Loki. Sinabihan siya ni Loki na kailangang sundin ang utos kapag dumating ang oras, at kung hindi siya susunod, gagamitin ni Loki ang mga inhumane methods upang maipatupad ang plano. Samantala, tinipon ni Mitsuki ang mga estudyante at nagbigay ng babala tungkol sa paparating na White Leviathan na mabilis nang lumalapit sa institusyon. Ipinaliwanag ni Mitsuki na ang dragon na ito ang responsable sa paglubog ng mga barko ilang taon na ang nakalipas. Narinig ito ni Yo at hindi mapigil ang isipin kung ito rin ba ang dragon na pumatay sa mga magulang ni Iris. Habang abala siya sa pag-iisip, nagpatuloy si Mitsuki at sinabi na maaabot ng dragon ang academy sa loob ng humigit kumulang 33 oras. Ayon sa kilos nito, hinahanap ng dragon ang kapareha nito na malamang nasa loob ng institusyon. Pinagbilinan niya ang lahat ng estudyanteng ang mga crest marks ay nagbabago na agad mag-report sa kanya. Nag-aalala, nagsimulang hanapin ni Yo si Iris. Iniisip kung bakit kakaiba ang kilos nito mula nang tumunog ang alerto. Tinanong niya ang iba pang mga estudyante tungkol sa kanya, ngunit wala ni isa ang may alam kung nasaan siya. Sinabi lang ng ilan na mukhang hindi maayos ang pakiramdam ni Iris kaninang umaga. Dahil dito, pumunta si Yo kay Mitsuki at hiniling ang tulong nito na takpan ang kanyang pagliban habang patuloy niyang hinahanap si Iris. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, nakita niya si Iris sa gilid ng terrace wall, nakatingin pababa. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon at hiniling na ipakita ang kanyang crest. Una, tinawag siyang pervert ni Iris pero kalaunan ay ipinakita rin ang kanyang markang nag-iilaw ng mas maliwanag bawat minuto. Sa gitna ng kanyang luha, inamin ni Iris na naisipan na niyang tapusin ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon pero hindi niya nagawa. Sinabi ni Yo na huwag siyang matakot, at nangako na hindi siya iiwanan ng ibang mga babae, labanan man nila ang anumang mangyari. Ipinahayag ni Iris ang takot niya na baka mag-transform siya bilang dragon at masaktan ang mga mahal niya. Sinigurado ni Yo na hindi ito mangyayari, ngunit kung sakaling mangyari man, sinabi niya na siya mismo ang papatay kay Iris upang protektahan ang lahat. Nagbigay ito ng kaunting aliw kay Iris, at nang makita ito ni Yo,
sinimulan niyang magyabang tungkol sa kanyang mga kasanayan, na parang siya ang pinakamahusay na assassin sa mundo. Sa wakas, natawa si Iris, sinabi niyang pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang loob. Hinimok siya ni Yo na iulat ang kanyang kondisyon sa mga opisyal, kaya umalis siya upang gawin ito. Kinagabihan, tumunog muli ang isang alerto, ngayon tungkol sa pagbabago ng crest ni Iris. Napagpasyahan ni Yo na kausapin si Mitsuki tungkol dito. Ipinaalam ni Mitsuki na kasalukuyang isinasailalim si Iris sa mga pagsusuri at hindi maaaring tumanggap ng bisita. Naging tahimik si Yo sandali at saka nagtanong kung ano ang mangyayari kay Iris. Sinabi ni Mitsuki na hindi kasali si Yo sa paparating na labanan, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sinabi ni Yo kay Mitsuki ang utos ni Loki, bagaman pansamantalang naging emosyonal si Mitsuki, mabilis niyang pinigil ang sarili at matatag na sinabing kung sakaling mag-transform si Iris, siya mismo ang tatapos dito. Pagkatapos ng pag-uusap, inulat ni Yo ang mga kaganapan kay Loki at, bagamat nag-aatubili, pumayag na sundin ang kanyang mga utos sa kondisyong hindi siya makikialam sa plano ni Yo. Pumayag si Loki, habang papunta si Yo kay Iris, nabangga niya si Lisa, na nagtanong kung babantayan niya si Iris. Sandaling nag-alinlangan si Yo pero itinama ito at sinabing babantayan niya si Iris, hindi imo-monitor. Tinanong niya si Lisa kung bakit siya naroroon, ngunit tumanggi ito at sinabing wala siyang dahilan. Napansin ni Yo na hindi siya nagsasabi ng totoo. Bago umalis, tinanong niya si Lisa tungkol sa laban-laban sa dragon na naganap 2 taon na ang nakaraan. Ikinwento ni Lisa kay Yo na nakipaglaban siya sa harapan noong labanang binanggit ni Haruka, at ang dragon na iyon ay napatay mismo ni Mitsuki. Labis itong ikinagulat ni Yo at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit kakaiba ang naging reaksyon ni Mitsuki nang banggitin niya ang utos ni Loki. Matapos ang pag-uusap kay Lisa, pumunta si Yo sa kwarto ni Iris, na masayang sinalubong siya. Ipinakita ni Iris ang monitor na naglalaman ng mga detalye tungkol sa paparating na labanan. Ngunit hindi ito pinansin ni Yo dahil mas na-distract siya sa suot ni Iris. Nang tuluyan siyang magising sa iniisip, inutusan niya si Iris na magpalit ng damit. Ngunit binaliwala ito ni Iris at inaya siyang maupo sa tabi niya. Habang magkatabi sila, kumapit si Iris sa kanya na parang linta at inamin ang takot niya sa susunod na evaluation. Pinakalma siya ni Yo, at bilang pasasalamat, sinubukan ni Iris na itaas ang kanyang robe bilang pagpapakita ng pagpapahalaga. Agad itong pinigilan ni Yo, iniiwasan na mapahiya si Iris sa kanyang ginagawa. Kinagabihan, nagmakaawa si Iris kay Yo na bantayan siya habang natutulog, sinasabing baka iyon na ang kanyang huling gabi. Bagamat nag-alinlangan sa simula, napapayag din si Yo dahil sa emosyonal na pakiusap ni Iris. Umupo siya sa gilid ng kama habang nagkukwentuhan sila ng kung ano-ano. Matapos ang ilang oras, nagpasalamat si Iris sa tulong ni Yo at sa wakas ay nakatulog. Habang pinagmamasdan ni Yo ang natutulog na si Iris, naisip niya ang mga panahon kung kailan inosente at walang muwang pa si Mitsuki, tulad ni Iris. Ngunit biglang naputol ang kanyang iniisip nang magising si Iris at biglang inanunsyo na dumating na ang dragon. Ang White Leviathan ay napakalaki at nakakatakot, sina Haruka at ang iba pang mga estudyante ay naghahanda habang binabasag ng dragon ang unang linya ng depensa at patuloy na sumusugod papunta sa institusyon. Inutusan ni Haruka ang mga estudyante na huwag agad umatake at hintayin munang lumapit ang dragon. Nang nasa tamang posisyon na sila, nagbigay ng utos si Haruka, at nagsimula silang magpaputok. Nagbabala si Haruka na ang dragon ay may kakayahan ng repulsion, kaya kayang tanggihan nito ang halos anumang atake. Si Lisa ang nag-isip ng estratehiya at sinabihan ang mga estudyante na huwag bigyan ng pagkakataon ang dragon na maitaboy ang kanilang mga atake. Pinalibutan nila ang dragon at sabay-sabay na umatake, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Samantala, sa loob ng institusyon, naramdaman ni Iris ang emosyon ng dragon. Bigla siyang sumigaw na mag-ingat ang lahat at lumayo mula sa dragon dahil galit na galit ito. Ngunit hindi naririnig ng mga babae sa labas ang kanyang babala at patuloy silang umaatake. Sa kanilang pagkabigla, nang hamupa ang usok, makikita na walang nasira sa dragon. Bumangon ito mula sa dagat at gumanti ng napakalakas na atake na nagtaboy sa mga babae. Dahil sa tindi ng impact, nasira ang mga monitor sa institusyon. Agad na tumawag si Haruka ng emergency meeting kasama sina Yu at Iris upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon. Sinabihan ni Yu si Iris na takpan ang kanyang mga tainga habang sila'y nag-uusap. Ayaw niyang masaktan ito sakaling mag-transform siya bilang dragon. Ipinaliwanag ni Haruka na ilang oras na lang bago tuluyang mabasag ng dragon ang huling linya ng depensa at makapasok sa institusyon.
Tinanong ni Yu kung hahayaan ba nilang mamatay si Iris tulad ng nangyari 2 taon na ang nakalilipas sa kapatid ni Haruka na si Mako. Malungkot na tumugon si Haruka na mas mabuti ng ganoon kaysa hayaan ang ibang mga babae na pasanin ang buong responsibilidad. Sa pinakamasamang sitwasyon, mas maigi raw na sundin ang plano ni Loki. Sumang-ayon si Yu ngunit nagtanong kung saan matatagpuan ang daanan para sa paglusob. Pinapangakong poprotektahan niya si Iris tulad ng ipinangako niya. Matapos ang kanilang usapan, mahinahong hinaplos ni Yu ang ulo ni Iris bilang senyales na maaari na silang umalis. Habang naglalakad palabas, biglang nagbalik ang mga alaala ni Yu mula 3 taon na ang nakalilipas, ngunit tinanggal niya ito sa isip at nagpatuloy. Malungkot na nagtanong si Iris kung paparating na ba ang mga sundalo para patayin siya. Sinabi ni Yu na malamang ay papunta na sila, ngunit hindi niya hahayaan na makalapit ang mga ito sa kanya. Napakalma nito si Iris, at hinawakan niya ang kamay ni Yu, nagtatanong kung maaari ba siyang manatili sa tabi nito. Pumayag si Yu, pagdating nila sa labas ng akademya, sinabi ni Yu kay Iris na manatili sa pwesto habang nag-summon siya ng baril gamit ang dark matter. Nag-aalangan si Iris at tinanong kung gagana iyon dahil ang mga kalaban nila ay may dalang totoong baril. Bigla na lang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, kaya mabilis na nagtago si Yu sa likod ng mga puno at naghanda para sa kontra-atake habang si Iris ay nanatili sa taguan gaya ng iniutos niya. Matapos niyang talunin ang mga kalaban, tumakbo si Iris papunta sa kanya, nag-aalala matapos marinig ang mga putok ng baril. Tinanong niya kung ayos lang ba ito, at hinaplos niya ang ulo ni Iris, sinabing ligtas siya. Napangiti si Iris sa tuwa, ngunit biglang napansin niyang tumayo ang isa sa mga kalaban at handang umatake. Mabilis na tumalon si Iris sa pagitan nila at ginamit ang kanyang D-powers upang mapabagsak ang lalaki. Humingi siya ng paumanhin kay Yu dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan nang hindi nagpaalam, ngunit ipinaliwanag niyang ginawa niya iyon dahil ayaw niyang masaktan si Yu. Sinabi ni Yu na huwag muna siyang mag-alala at kailangan nilang umalis agad mula doon. Dinala ni Yu si Iris sa gilid ng isang bangin, sinasabing dito sila aatake kung sakaling tuluyang mabasag ng dragon ang huling linya ng depensa. Habang pinag-uusapan nila ang estratehiya, biglang lumitaw si Mitsuki at sinabing wala nang silbi ang kanilang plano dahil papalapit na ang kaaway sa ikatlong linya ng depensa. Inutusan niya si Yu na iabot si Iris sa kanya, tumanggi si Yu, sinasabing hindi niya maaaring hayaan na patayin ni Mitsuki si Iris. Sinabi niyang naiintindihan niya ang sakit na naranasan nito 2 taon na ang nakalilipas nang kailangan niyang patayin ang isang kaklase na nag-transform bilang dragon. Iginiit ni Mitsuki na hindi niya maaaring pabayaan si Yu na gawin ito. Sinabi niyang dahil marumi na ang kanyang mga kamay, mas mabuti nang siya na ang umako sa responsibilidad. Nag-away ang dalawa kung sino ang tatapos kay Iris, habang ang kawawang Iris ay nakatayo lamang, hindi alam ang gagawin. Habang seryoso ang pagtatalo, biglang itinuro ni Yu na nakikita ang panty ni Mitsuki, na ikinagulat nito. Ginamit ni Yu ang pagkakataon upang hampasin siya sa ulo, idineklarang siya ang panalo. Paalala niya na ito ang laro na madalas nilang ginagawa noong bata pa sila. Sinabi ni Yu kay Mitsuki na walang silbi ang pagtatalo at mas mabuting mag-focus na lang sila sa pagbibigay ng kanilang makakaya hanggang sa huli. Matapos nito, sinalubong nila ang iba pang mga babae, at agad silang sinermonan ni Lisa dahil sa pagdala ni Yu kay Iris sa labanan. Ipinaliwanag niya na ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang dragon ay hayaan si Iris na lumaban. Nagduda si Lisa kung paano ito posible, lalo na't anumang bagay na materialize ni Iris gamit ang kanyang deep powers ay sumasabog agad. Sinabi ni Yu na iyon mismo ang kailangan nila, gumawa ng mga pasabog na malapit sa katawan ng dragon upang magdulot ng pinsala. Inamin ni Iris na hindi siya kumpiyansa, ngunit pinaalala ni Yu ang oras na iniligtas siya nito at sinigurado na kaya niyang gawin ito. Habang nag-uusap sila, lalong lumapit ang dragon at nagsimulang magningning ang marka ni Iris. Sinabi niya sa lahat na ang dragon ay umiiyak at hinahanap siya. Hinimok siya ni Lisa na magtago sa ilalim ng lupa, pero tumanggi si Iris. Nag-summon siya ng kanyang deep power, sinasabing gagawin niya ang plano ni Yu. Nang materialize niya ang kanyang staff, tinanong siya ni Yu kung kaya ba niyang tumama mula roon. Tumugon si Iris na gagawin niya ang kanyang makakaya at pamwesto para umatake. Habang lumalapit ang dragon, nagpadala siya ng isang malakas na pagsabog. Tumalon naman sa ere ang mga babae upang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake, na nakatuon sa pagbiyak sa shell ng dragon habang si Iris ay patuloy na nagpapasabog. Gayunpaman, tila walang epekto ang kanilang mga pagsisikap. Nabuwag ng dragon ang ikatlong linya ng depensa at patuloy na sumugod. Hindi sumuko si Iris at nagpatuloy sa pag-atake,
Nangakong hindi niya hahayaang kunin siya ng dragon tulad ng ginawa nito sa kanyang mga magulang. Naalala ni Yo kung gaano kahawig si Iris kay Mitsuki, na tumangging sumuko 3 taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, naalala niyang may narinig siyang kakaibang tinig na nagpakilala bilang the oldest dragon. Inalok nito si Yo ng kapangyarihan kapalit ng kanyang mga alaala at ang ganap na pagwasak sa ibang mga dragon. Sa kasalukuyan, humakbang si Yu upang protektahan si Iris habang naghahanda si Mitsuki na patayin ito. Hiniling ni Yu kay Iris na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Tinawag niya ang mga kapangyarihang dragon na nakuha niya 3 taon na ang nakalilipas. Muling nagpaalala ang tinig sa kanya ng kapalit nito, ang kanyang mga alaala. Tinanggap ni Yu ang kontrata at hiniram ang kapangyarihan. Ginamit niya ito upang mag-materialize ng isang napakalaking baril na mukhang halimaw, at inatake niya ang dragon gamit ito. Nakita ito ni Mitsuki at nakipagtulungan kay Yu, sabay nilang tinapos ang laban. Sa wakas, natalo nila ang dragon, at bumalik sa normal ang marka ni Iris. Nagpasalamat si Iris kay Yu sa pagprotekta sa kanya. Ngumiti ito ng awkward bago biglang bumagsak sa lupa sa sobrang pagod. Kinagabihan, habang nasa kanyang kwarto, nagkaroon si Yu ng Zoom call kay Major Loki, na binati siya at humiling ng patuloy na pakikipagtulungan. Matapos ang tawag, pumunta si Yu upang makipag-usap kay Iris sa tabing dagat. Tinanong siya ni Iris kung ayos lang ba siya ngayon, at sinigurado niyang nasa maayos na kondisyon na siya. Kinabukasan, nagising si Yu sa sigaw, tumakbo siya palabas ng kwarto na parang baliw na manok upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pinuntahan niya si Mitsuki, na siniguradong maayos lang ang lahat. Habang naglalakad sila, casual na sinabi ni Mitsuki na parang kakaiba ang kilos niya nitong mga nakaraang araw. Sinulyapan ni Yu ang kanyang Dragon Crest, iniisip kung may napapansin na si Mitsuki o baka normal lang itong sibling drama. Sa wakas, habang sinusubukang mag-relax ni Yu, biglang lumitaw si Lisa mula kung saan at binati siya. Nakakagulat iyon sa sarili nito dahil hindi naman siya kilala sa pagiging mabait. Natural na sinabi iyon ni Yu, na agad nagpakilig kay Lisa at pinilit niyang takpan ang kanyang reaksyon, sinasabing nagkataon lang na dumaan siya. Gayunpaman, ang kanyang matulunging kaibigan ay masayang inilaglag siya, binanggit na si Lisa ay aktibong hinahanap siya. Binaliwala ni Lisa ang komentong iyon at sinabi kay Yu na handa na siyang kilalanin ang kanyang pagkakaroon sa academy, bilang isang hamak na apprentice. Matapos ang maikling pag-uusap, umalis siya, hindi naman ito ikinabahala ni Yu at agad niyang napansin na wala si Iris sa tabi niya. Sinimulan niyang hanapin si Iris at natagpuan siya sa mga hagdan, mukhang nag-aalangan. Tinanong niya kung anong problema, at mahiyain niyang inamin na nakalimutan niyang magsuot ng panty. Sino ba naman ang nakakalimot ng ganoon? Malamang gusto lang niyang makakuha ng pansin. Sinabi ni Yu na bumalik siya sa dorm para magbihis ng tama, pero tumunog ang bell at napilitan si Iris na maglakad papunta sa klase na puno ng kahihiyan. Sa klase, ini-anunsyo ni Haruka na magkakaroon ng mandatory physical examination para sa lahat. Siyempre, hindi masaya si Iris sa sitwasyong iyon dahil sa kanyang no panty disaster. Nagtaas ng kamay si Yu at awkward na tinanong kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya, bilang nag-iisang lalaki sa klase. Smug na sinabi ni Haruka na siya ay magkakaroon ng espesyal na pagsusuri mula sa dakilang headmaster mismo. Nagtaka si Yu kung anong nagawa niya para mapagbigyan ng ganitong karangalan. Nang pumasok siya upang makilala ang headmaster, nagulat siya dahil isa itong tila maliit na batang babae na nagngangalang Charlotte. Ipinakilala ni Charlotte ang kanyang sarili at ang kanyang assistant na si Mop, na naka-maid costume sa hindi malamang dahilan. Biglang tumalon si Charlotte mula sa kanyang upuan na parang acrobat at bumagsak sa harapan niya. Sinabi niya na hindi niya hahayaan na ipakita ni Yu ang kanyang katawan sa mga inosenteng babae at baka ma-excite pa ang mga ito. Nagbabala siya kay Yu na huwag magka-interes sa kahit sino sa mga babae, mga estudyante man o staff, dahil lahat sila ay bahagi ng kanyang harem. Nagtaka si Yu kung ano ang problema ng headmaster ngunit nagpa siya na lang na makinig. Nang hindi tumutugon si Yu, idinagdag ni Charlotte na wala siyang interes sa mga lalaki. Bigla niyang hinayla ang braso ni Yu upang simulan ang pagsusuri. Ang sitwasyon ay mabilis na nauwi sa kaguluhan nang mapansin ni Charlotte ang kanyang Dragon Crest. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, dinilaan niya ito na parang uhaw na salamander na nakakita ng oasis. Matapos ang pagsusuri, ipinaliwanag ni Charlotte na ang physical exam ay ginawa upang masubaybayan ang mga Dragon Crest ng mga estudyante. Ang Red Basilisk Dragon ay lumipat mula sa lungga nito sa Sahara Desert, kaya kailangang tiyakin na walang nagbago sa marka ng sinuman.
Tinawag niya si Yo na lumapit at iminungkahi na bisitahin nila ang mga babae, dahil sigurado raw siyang kakaunti ang suot ng mga ito. Napatingin si Yo sa kanya nang hindi makapaniwala, iniisip kung anong klaseng pervert siya. Buti na lang, inangat siya ng kanyang assistant na si Mop upang pigilan ang kanyang kalokohan. Sa assembly hall, inanunsyo ni Mitsuki na normal ang mga marka ng lahat ng estudyante. Dagdag pa, ipinaalam niyang natagpuan nila ang 2D sa mga bayan na nasa daraanan ng Basilisk, at dinala nila ang mga ito para sa proteksyon. Isa sa mga bagong dating ay isang batang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Tear, na sinasabing siya ang hinahanap ng Basilisk. Napansin ng lahat ang maliliit na sungay sa kanyang noo, at nagtaka sila kung paano siya nagkaroon ng deep powers sa murang edad. Sinigurado ni Mitsuki na ang sungay ay gawa lamang ng dark matter at isa siyang normal na tao. Ngunit biglang sumingit si Tear at sinabing, "Hindi ako tao. Isa akong dragon." Nang subukang pakalmayin siya ni Mitsuki, sumigaw si Tear ng malakas, paulit-ulit na sinasabing isa siyang dragon. Biglang nagmaterialize si Tear ng dark matter at nagpadala ng kidlat sa paligid, nagdulot ng kaguluhan sa buong assembly hall. Nagpanik ang mga estudyante at nagsitakbuhan, tumayo si Yo mula sa kanyang upuan at nilapitan si Tear upang pakalmayin siya. Agad siyang niyakap ni Tear, na parang matagal na silang magkakilala, at sinabi, "Ako ang magiging dragon bride mo. Pakakasalan kita." Hindi makapaniwala si Yo sa narinig at dinala si Tear para suriin. Ipinaliwanag niya sa staff na nakilala niya si Tear noong isa sa kanyang NFL missions. Ang pamilya ni Tear ay dinukot ng mafia ilang taon na ang nakalipas at pinilit siyang lumikha ng mga hiyas para sa kanila. Tinanong ni Mitsuki kung bakit hindi niya agad inilagay si Tear sa proteksyon, lalo na't nagtatrabaho siya para sa NFL. Sagot ni Yo, natakot si Tear noon at nais makita ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Haruka na tama na ang lahat at i-admit si Tear sa parehong klase nila. Dagdag pa niya, responsibilidad ni Yo na turuan si Tear ng mga pangunahing aralin at patakaran ng institusyon. Binalaan din niya sila na pigilan si Tear na magdulot ng anumang pinsala, dahil hindi mananatiling tahimik ang NFL kung may mangyari. Matapos ang pagpupulong, muling niyakap ni Tear si Yo, na labis na ikinainis ni Mitsuki. Sinaway siya nito at sinabing huwag gumawa ng gulo. Tumugon si Tear, sinasabing kailangan niyang makibagay sa kanyang sister-in-law, at nagsimulang magdaldal. Sa klase, handa na si Iris na mainit na tanggapin si Tear, ngunit binabalewala lamang siya ni Tear at tinanong kung nasaan ang upuan ni Yo. Agad siyang umupo sa kandangga ni Yo, at nang subukang kumbinsihin ni Lisa na umupo siya sa sarili niyang upuan, tumanggi si Tear, sinasabing ayaw niyang makihalubilo sa iba. Matapos ang klase, magkahawak kamay pa si Tear at Yo, na lalong nagpalala sa selos ni Iris. Sinabihan ni Yo si Tear na huwag masyadong malapit dahil hindi pa sila kasal, at dinala niya ito sa tabing dagat. Tinanong ni Tear kung cute ba siya, sabay yakap sa kanya. Sumunod naman si Iris ng tahimik, at nang makita ang eksena, nagalit siya na laging busy si Yo kay Tear at hindi nagbibigay ng oras sa kanya. Sa loob ng akademya, inalok ni Iris na tulungan si Tear sa kanyang aralin upang makapag-spend time kay Yo. Pumayag si Mitsuki, bagamat nag-aatubili, sinasabing para lang iyon ngayong araw. Tinawag siya ni Yo at tinanong kung tama ba ito, sinabi ni Iris na mas mabuti kung masanay si Tear na magkaroon ng kaklase. Nang dumating sila sa kwarto ni Yo, agad na sinabi ni Tear kay Iris na umalis, sinasabing hindi dapat sila istorbohin dahil, honeymoon, raw nila iyon. Natulala si Yo sa sobrang absurdity habang sumisigaw si Iris, at nagbanta naman si Mitsuki na papatayin ang lahat kung hindi sila titigil. Pagkatapos ng kaunting oras, inalok ni Iris na tulungan si Tear sa assignment, ngunit tapos na ito. Ipinasa ito ni Tear kay Mitsuki, na sinuri ito at inihayag na tama ang lahat. Tumalon si Tear sa tuwa at sinabi kay Yo na ang gusto niyang reward ay maligo silang magkasama. Ang mismong ideya pa lang ay nagbigay ng matinding disgust kay Yo, at naisip niyang magtago na lang sa pinakamalapit na kuweba para makaiwas sa pesting ito na nagngangalang Tear. Kinagabihan, tinanong ni Yo si So kung bakit napaka-insistent ni Tear na paniwalaan ang sarili bilang dragon. Ipinaliwanag ni So na lumaki si Tear sa ilalim ng isang culto na obsessed sa mga dragon, at ginawang siyang sentro ng pagsamba. Dahil dito, naiintindihan kung bakit naniwala si Tear na isa siyang dragon. Habang iniisip ito, naalala ni Yo ang mga misyon niya noon na may kinalaman sa kultong ito. Alam niyang sensitibo ang delusyon ni Tear, kaya ginawa niya ang mental note na maging maingat sa pakikitungo sa kanya. Kinabukasan, kinausap ni Yo si Tear at hiniling na makihalubilo siya sa iba pang mga estudyante, hindi lang sa kanila. Tumanggi si Tear, sinasabing baka may masamang tao sa klase.
Sinabi ni Yu na maaari niyang pagkatiwalaan ang kanyang mga kaklase dahil sila ay parang isang malaking pamilya. Sa huli, nagpa siya si Tyr na bumati sa klase, nagulat ang lahat nang makita siya, ngunit sa kalaunan ay masaya nilang sinalubong si Tyr at binigyan pa siya ng mga regalo. Unti-unti, nagustuhan siya ng lahat, at nagsimula siyang makisama sa iba. Sa susunod na araw, sa klase, itinuro kay Tyr kung paano ginagamit ng bawat di ang kanilang dark matter upang makabuo ng natatanging sandata. Excited na inanunsyo ni Tyr ang kanyang intensyong subukan ito. Sa sobrang sigla, nagsimula siyang magtipon ng dark matter. Ngunit habang ginagawa niya ito, nakarinig siya ng kakaibang mga boses sa kanyang isipan, paulit-ulit siyang tinatawag na dragon. Hindi namamalayan ni Tyr ang malakas na enerhiyang nililikha niya. Sa hindi sinasadya, nagdulot siya ng isang napakalakas na cyclone of dark matter na nagsimulang umikot sa paligid niya. Habang nasa gitna ng enerhiya, biglang nag-flashback ang mga alaala niya noong bata pa siya. Nakita niya ang sarili na masayang naglalaro kasama ang kanyang ina. Ngunit ang matamis na alaala ay biglang naputol at napalitan ng imahe ng isang nagngangalit na apoy. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng nasusunog na lugar, helpless habang nilalamon ng apoy ang lahat, kasama ang kanyang ina. Ang imahe ng kanyang mga magulang ay bigla na lang nagkapira-piraso, na parang basag na salamin. Iniwan siyang nag-iisa at umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Habang nasa gitna ng kanyang dalamhati, lumitaw ang isang hooded figure. Sa malamig na tono, sinabi nito kay Tyr na huwag magdalamhati dahil wala raw katotohanan ang anumang naaalala niya. Manipulative nitong pinalambot ang emosyon ni Tyr, tinutulak siyang kalimutan ang kanyang nakaraan at tanggapin na isa siyang dragon. Sa kasalukuyan, lumulutang si Tyr sa loob ng isang sphere ng dark matter, napapalibutan ng nakakatakot na enerhiya. Buong kumpiyansa niyang idineklarang siya ay isang dragon, at biglang nag-transform gamit ang kanyang dark matter. Ang kanyang katawan ay naglabas ng napakalakas na enerhiya habang ang mga random na bolts ng kidlat ay sumabog mula sa kanyang anyo. Isang kidlat ang muntik nang tumama kay Lisa, ngunit sa huling sandali, tumalon si Yu at hinayla siya papunta sa ligtas na lugar. Habang humihingal sila, tinanong ni Lisa si Yu kung ang dragon bang nakikita nila sa kanilang harapan ay si Tyr. Kinumpirma ni Yu na iyon nga si Tyr, ipinaliwanag niya na ginamit ni Tyr ang kanyang dark matter, hindi upang lumikha ng isang sandata tulad ng iba, kundi upang gawing material ang imahe ng isang dragon, buong pusong niyayakap ang kanyang delusyon. Dahil sa kanyang paniniwala na siya ay isang dragon, naging sobrang delikado si Tyr sa kanyang kasalukuyang estado. Ngunit si Tyr, na hindi namamalayan ng kanilang pag-uusap, ay biglang nagpadala ng panibagong pagsabog ng kidlat sa kanilang direksyon. Determinado si Lisa na tulungan si Tyr, kaya't nagmaterialize siya ng isang makapangyarihang sibat at tumalon sa ere upang harapin ito. Nagpakawala siya ng isang concentrated beam ng enerhiya patungo sa mga pakpak ng dragon form ni Tyr. Bagamat tumama ang atake, kaunti lang ang naging epekto nito. Tumangging sumuko, nagpatuloy si Lisa sa kanyang serye ng mga atake habang pinakikiusapan si Tyr na bumalik sa kanyang katinoan. Sa kanyang huling makapangyarihang atake, nabasag ni Lisa ang dragon form ni Tyr, na nagdulot ng pagkawala nito. Nahulog si Lisa mula sa ere ng walang malay, ngunit sinalo siya ni Yu sa tamang oras. Dinala niya ito sa infirmary upang matiyak na makakatanggap siya ng tamang pangangalaga. Matapos tiyakin na nagpapahinga na si Tyr sa infirmary, sinubukan ni Yu na umalis ngunit aksidenteng napunta siya sa isa pang silid. Dito niya nakilala ang isa pang bagong estudyante na si Tachi. Mahiyain itong nagpakilala at inamin na nagdulot siya ng maliit na pagsabog kanina, dahilan upang bahagya siyang masaktan. Nang tanungin ni Yu kung kailangan niya ng tulong, nag-aatubili nitong hilingin na ayusin niya ang strap ng kanyang damit. Habang inaayos ito, napansin ni Yu ang pasa sa braso ni Tachi. Nilagyan niya ito ng gamot habang nagkukwentuhan sila. Unti-unting nagbukas ng kwento si Tachi, ipinaliwanag na ang pagmamahal ng kanyang ina sa paglalakbay ang nagtulak sa kanila sa bayan ng Basilisk. Wala siyang ama o ibang kamag-anak, kaya lagi siyang sama-sama sa kanyang ina saan man ito pumunta. Narinig ito ni Yu at inalok siyang tulungan mag-adjust sa paaralan, sinigurado na maaasahan niya ito kung kailangan niya ng tulong. Pagbalik sa klase, nakatanggap si Yu ng tawag mula kay Major Loki. Ibinigay nito ang nakakabahalang balita na isang dragon worshiping cult ang nagsimulang gumalaw na may intensyong kidnapin si Tyr mula sa akademya. Binalaan siya ni Loki na bagamat malakas ang depensa ng Midgar, walang tigil ang mga pagtatangka ng kulto. Dagdag pa, ibinunyag nito na ang pinuno ng kulto ay isang mapanganib na di nakilala bilang Kili, ang hooded figure na inilarawan ni Tyr. Pagkatapos ng tawag, nilapitan siya ni Tyr na parang bata at nagtanong kung bakit siya nagising mag-isa.
Pinakalma siya ni Yu at dinala sa tabing dagat upang makipag-usap ng masinsinan. Maingat niyang tinanong si Tyr kung nagsisimula na ba siyang magustuhan ang lahat sa paaralan. Mahiyain itong umamin na oo. Pagkatapos, inalala ni Yu ang insidente kung saan muntik nang masaktan ni Tyr si Lisa habang iniisip ang sarili bilang dragon. Tahimik na nakinig si Tyr, puno ng hiya, pinayuhan siya ni Yu na humingi ng tawad sa lahat at pinaalala na hindi siya isang dragon, kundi isang mabait at mahalagang tao. Gayunpaman, nahirapan si Tyr na paniwalaan ito, at muling bumalot sa kanya ang dark matter. Ngunit sa pagkakataong ito, matatag na sinabi ni Yu na kung pipiliin niyang mabuhay bilang dragon, hindi siya mananatili sa tabi nito. Napahinto si Tyr sa kanyang ginagawa, matapos ang ilang saglit ng pag-aatubili, tumango siya at binitiwan ang maling paniniwala. Nagbukas siya ng kwento tungkol sa kanyang trahedyang nakaraan, isiniwalat na mabubuti ang kanyang mga magulang ngunit nasunog silang buhay. Dito niya nakilala si Kili, ang pinuno ng Kauto, habang isinasalaysay niya ang sakit ng nakaraan, bumalik ang kanyang mga alaala at napaiyak siya ng todo. Pinuri siya ni Yu sa pagtitiwala sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Kinagabihan, sumama si Tyr sa ibang mga babae na malugod siyang tinanggap. Humingi siya ng tawad sa kanila para sa kaguluhang nagawa niya, ngunit sinigurado nila sa kanya na tapos na ang lahat ng iyon. Niyakap siya ni Lisa ng mahigpit at pabirong sinermonan, sinabing huwag na itong ulitin. Sa gabing iyon, bumalik si Yu sa kanyang silid at nag-review ng data tungkol kay Kili. Natuklasan niya na 3 taon na ang nakalipas, naging leader ito ng Kauto at sangkot sa mahigit 300 terrorist attacks. Kilala siya sa kakayahang mag-materialize ng apoy at pinili niyang mabuhay bilang dragon. Biglang tumunog ang isang emergency alert sa akademya, nag-aanunsyo ng presensya ng isang level A-type blue dragon na nakapasok na sa akademya. Nagdulot ito ng takot at kaguluhan, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Yu. Agad siyang sumama kay Mitsuki upang suriin ang sitwasyon. Agad na tumakbo sina Yu at Mitsuki patungo sa observation deck, kung saan tumambad sa kanila ang napakalaking dragon na nakalutang sa ibabaw ng akademya. Ang laki at nakakakilabot na presensya nito ay nagdulot ng kaba sa lahat. Habang mabilis na sinuri ni Haruka ang defense systems para sa anumang aberya, laking gulat niya nang malaman na walang senyales ng breach. Naguluhan ang lahat kung paano nakapasok ang dragon sa Midgar, na kilala bilang isang lugar na may impenetrable defenses. Napagtanto nila na hindi ito ordinaryong pagsalakay, ang dragon ay malamang na isinummon o ginabayan ng isang panlabas na puwersa. Lumapit si Charlotte at nagsimulang magbigay ng mga utos, sinasabihan ang lahat ng non-combatants na manatiling kalmado at lumikas sa mga itinakdang ligtas na lugar malayo sa akademya. Samantala, hinala ni Haruka na ang biglaang paglitaw ng dragon ay maaaring may kaugnayan kay Tyr, lalo na't kamakailan lamang ay nagbago ang kulay ng kanyang crest. Posibleng siya ang target ng dragon. Sumama si Lisa sa grupo at nagtanong kung paano nakapasok ang napakalaking nilalang nang hindi napansin. Dahil dito, lalong natakot si Tyr, nagsimulang manginig, at mahigpit na kumapit kay Yu. Lumuhad si Lisa sa tabi ni Tyr, nagbibigay ng mga salitang pampalakas ng loob. Hinaplos niya ang buhok nito at nangakong gagawin ng lahat ang kanilang makakaya upang protektahan siya, anuman ang mangyari. Habang sinusuri ang sitwasyon, inatasan ni Mitsuki si Lisa na bantayan si Tyr, ngunit mahigpit pa rin kumakapit si Tyr kay Yu, tila umaasa ng kaligtasan mula sa kanya. Ginamit ni Yu ang buong lakas ng loob upang maingat na alisin ang sarili mula sa pagkakakapit ni Tyr. Hiniling niya sa kanya na pagkatiwalaan si Lisa, sa mabigat na puso, nangako siya kay Tyr na babalik siya at hinimok siyang maging matapang. Habang inorganisa ni Mitsuki ang natitirang miyembro ng grupo, kabilang si Iris, inutusan niya silang magpwesto sa rooftop upang harapin ang dragon ng harapan. Pinatatag nila ang kanilang loob para sa isang tiyak na matinding labanan. Ngunit habang naghahanda sila, napansin nila ang kakaiba, hindi umaatake ang dragon. Nananatili itong nakatayo sa isang lugar, nagtipon ang grupo upang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Ipinaliwanag ni Haruka na kailangang mag-ingat sila. Sinabi niya na ang dragon na ito ay kakaiba dahil ito ay immortal, salamat sa kakayahan nitong mag-regenerate mula sa anumang pinsala. Isinalaysay niya ang nakakatakot na kasaysayan ng dragon, kahit ang pinakamakapangyarihang mga armas, kabilang ang mga bomba, ay nabigo itong permanenteng wasakin. Binalaan niya ang grupo na huwag itutok ang kanilang enerhiya sa pagtatangkang talunin ito, dahil maaaring imposible iyon. Sa halip, inatasan niya silang ituon ang kanilang pansin sa pagbawas ng mga casualty at pagpapatibay ng depensa. Habang nag-iisa sa malayo, nag-isip si Yu tungkol sa kapangyarihang nananahan sa loob niya.
Naalala niya ang nakakatakot na kontrata na ginawa niya ilang taon na ang nakalilipas, isang kasunduan na nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas kapalit ng napakalaking sakripisyo. Lumingon siya kay Mitsuki at nagtanong, dinala mo ba ako dito para muling gamitin ang kapangyarihang iyon, tulad ng ginawa ko 3 taon na ang nakalipas? Nag-atubili si Mitsuki ngunit inamin na totoo ang sinabi ni Yu. Sinabi niyang maaaring ang kapangyarihan niya ang kanilang tanging pag-asa, ngunit pinaalala niya na ito ay huling opsyon lamang. Ipinaliwanag niya na noong huling ginamit ni Yu ang kapangyarihang ito, nagdulot ito ng malawakang pagkasira dahil sa kawalan ng kontrol. Determinado si Yu na protektahan si Tyr at ang akademya, kaya't hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata at inihanda ang sarili para sa nalalapit na laban. Samantala, desperadong kumapit si Tyr kay Lisa, nanginginig tulad ng isang maliit na hayop na natatakot. Nanatili si Lisa na kalmado, pinapalakas ang loob ni Tyr at sinabing kakayanin ni Yu at ng iba ang dragon. Tumitig si Tyr sa kanya gamit ang mga luhang mata at kinakabahang nagtanong kung mananalo ba sila. Ngumiti si Lisa, mahinang ipinatong ang kamay sa balikat ni Tyr, at sinabing magtiwala siya sa lakas ni Yu. Pabirong tinawag niyang, Guardian Angel, si Yu, na nagbigay ng malungkot na ngiti kay Tyr. Ngunit ang sandaling kapayapaan ay agad nawasak nang sumabog ang pintuan ng kwarto sa apoy, at isang madilim na figura ang naglakad papasok sa gitna ng kaguluhan. Si Kili, ang hooded figure, ay tinanggal ang kanyang balabal at itinuon ang malamig niyang tingin kay Tyr. Malamig na inutusan niya si Lisa na iabot si Tyr, ngunit tumanggi si Lisa, pamwesto sa harap ni Tyr upang protektahan ito. Nagmaterialize siya ng sibat sa kanyang kamay, handang lumaban. Ngumiti ng masama si Kili at agad na nag-snap ng kanyang mga daliri, nagdulot ng isang malakas na pagsabog na nagpa-scatter sa mga babae sa kwarto. Kahit sugatan, pinilit ni Lisa na tumayo, hindi natitinag ang determinasyon niyang protektahan si Tyr. Muling pamwesto si Lisa sa pagitan ni Kili at Tyr at nagpakawala ng sinag ng enerhiya mula sa kanyang sibat, ngunit sa kanyang pagkagulat, wala itong epekto. Tumugon si Kili ng walang kahirap-hirap, nagpakawala ng apoy na tumama kay Lisa at nagtapon sa kanya sa kabilang bahagi ng kwarto. Habang unti-unting lumapit si Kili kay Tyr, dala ang isang fireball sa kanyang kamay, sinubukan ni Lisa na tumayo muli. Sa kabila ng kanyang mga sugat, hinawakan niya ang kamay ni Tyr at sinubukang dalhin siya sa ligtas na lugar. Nagtago sila sa isang silid kung saan tinulungan ni Tyr si Lisa, nanginginig ang mga kamay habang naglalagay ng makeshift bandages. Ngunit ang kanilang sandaling pahinga ay mabilis na natapos nang muling wasakin ni Kili ang pintuan. Inutusan niyang ibigay si Tyr sa kanya, ang boses puno ng galit at pagmamalaki. Kahit halos hindi na makatayo, muling inatake ni Lisa gamit ang natitira niyang lakas. Ngunit madali siyang na-overpower ni Kili, hinayla siya sa buhok at itinapon na parang laruan. Nagmamadaling lumapit si Tyr kay Lisa, umiiyak ng todo. Ngunit mabilis siyang kinalagkad ni Kili palayo, kahit na malabo na ang paningin, tumayo muli si Lisa, ngunit tinamaan siya ng isang malakas na alon ng apoy mula kay Kili. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatayo si Lisa, narinig ni Yu ang kaguluhan at agad na tumakbo papunta roon. Naalala niya ang babala ni Major Loki tungkol sa plano ng Kaito na agawin si Tyr. Bigla niyang naintindihan ang buong lawak ng bitag na kanilang pinasok. Humarap siya kay Kili, galit na inutusan siyang pakawalan si Tyr. Ngunit tinawanan lang siya ni Kili, tinutokso siya bilang nag-iisang lalaking di. Sa galit, pinaputok ni Yu ang kanyang baril, ngunit isang simpleng kilos lamang ni Kili ang nagpatunaw dito, na iniwang gulat si Yu. Lumapit si Kili kay Tyr, hinarap si Yu, at nagbanta. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang balutin si Yu ng apoy, na nagdulot ng matinding peligro. Pinanood ni Tyr ang nangyayari sa takot habang bumabalik ang alaala ng pagkawala ng kanyang mga magulang sa isang katulad na apoy. Sa sobrang gulat, nakiusap siya kay Kili na itigil na ito at pumayag na maging isang Dragon Bride upang mailigtas si Yu. Sinubukan ni Yu na pigilan siya, nagmamakaawa na huwag siyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Kili. Pinaalala niya kay Tyr ang pagmamahal at suporta na natagpuan niya sa Midgar mula sa kanya at sa iba pang mga kaibigan. Dahan-dahan, naalala ni Tyr ang mga pinakamasasayang sandali niya sa Midgar, ang mga ngiti ng kanyang mga kaibigan at ang hindi natitinag na suporta ni Yu. Sa muling lakas ng loob, matatag niyang sinabi, isa akong tao, at tumangging sumama kay Kili. Galit na galit si Kili sa kanyang pagsuway at nagpakawala ng malakas na apoy bilang atake, ngunit ginamit ni Yu ang kanyang mahika upang saluhin ito at itinapon si Kili palayo. Agad na napansin ni Kili ang kapangyarihan ni Yu, nakahawig ng White Leviathan, at nagbabala na mayroong malalang magiging resulta ang kanyang pagtutol. Biglang yumanig ang lupa,
senyales na gumalaw ang dragon. Isiniwalat ni Kili na pinipigilan niya ang dragon bilang paggalang kay Tyr, ngunit ngayon, bilang parusa sa kanilang pagsuway, balak niyang pakawalan ang buong galit nito sa akademya. Sumigaw si Yu, galit na tinanong kung anong klaseng nilalang si Kili. Sa malamig na tono, sinabi ni Kili na siya ay isang dragon. Ang kanyang mga salita ay bumalat sa hangin na parang anino, puno ng bigat at takot. Sa isang malamig na ngiti, nagpaalam siya at biglang naglaho sa isang makulay na liwanag tulad ng bahaghari. Naiwan ang dragon, nakalutang sa ibabaw ng akademya, nananatiling nakakatakot ang presensya nito. Nagpapanik si Mitsuki, sinusubukang tawagan ang headmaster, ngunit hindi gumagana ang network. Ang mga babae ay nagtipon, nagdedebate kung ano ang susunod na gagawin, at nag-aalala nang mapansin na wala sina Lisa, Yu, at Tyr. Samantala, si Yu, bitbit si Tyr sa kanyang likod, ay tumatakbo sa paligid ng akademya, iniiwasan ang mga debris at kaguluhan. Humihingal siya nang makarating sa isang ligtas na lugar at tuluyang makontak si Mitsuki upang humingi ng instruksyon. Matapos ang isang tensyonadong saglit, sinabi ni Mitsuki na gamitin niya ang kanyang anti-dragon equipment at ipinaliwanag ang plano nilang pilitin ang dragon na lumabas ng akademya. Isa sa mga babae, puno ng pag-aalinlangan, tinanong ang bisa ng kanilang estratehiya, binabanggit na kahit init o laser ay hindi nagdulot ng permanenteng pinsala sa dragon. Biglang nagkaroon ng bagong ideya si Mitsuki, lumikha ng napakalakas na hangin upang itulak ang dragon patungo sa tubig. Kapag ito ay lumubog, maaari nilang isagawa ang serye ng malalaking pag-atake. Matapos ang maikling deliberasyon, sumang-ayon ang mga babae, pinapalakas ang kanilang loob para sa hamon. Habang tinitingnan ni Yu si Tyr sa likod, nangako siyang sasama sa kanila pagkatapos niyang masigurado ang kaligtasan nito. Ngunit, laking gulat niya nang bumaba si Tyr mula sa kanyang likod at matatag na nagdeklara, "Hindi na ako tatakbo." Nag-aalala si Iris sa kanyang biglang desisyon, binabalaan siya sa peligro at ang posibilidad na siya ang mismong target ng dragon. Ngunit umiling si Tyr, nanindigan at sinabing kailangan niyang tumulong at hindi maaaring umasa lagi sa iba upang protektahan siya. Proud si Yu sa kanyang tapang ngunit kalmadong tinanong, paano kung mawalan ka ulit ng kontrol, tulad ng dati? Tinitigan ni Tyr si Yu at matatag na sinabi, hindi na ito mauulit. Hindi na ako dragon ngayon, isa na akong tao, at lalaban ako bilang tao. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, at nakita ni Yu ang hindi matitinag na tapang sa kanyang mga mata. Habang patuloy na lumalapit ang dragon, ang grupo ay nagmadaling pamwesto. Inihanda ng mga babae ang kanilang mga sandata at sabay-sabay na naglunsad ng mga atake sa tiyan ng nilalang. Ang kanilang malalakas na pagsalakay ay pansamantalang nagpatigil sa pagsulong ng dragon, ngunit mabilis itong gumanti gamit ang malalakas na hampas. Ang napakalaking galaw nito ay nagdulot ng matitinding pagyanig sa lupa, halos patumbahin ang lahat ng nasa paligid. Si Yu at Tyr ay muntik ng madurage kung hindi sa sabayang pagsisikap ng mga babae na pansamantalang nawalan ng balanse ang nilalang. Ngunit mabilis itong nakabawi at sumugod kay Tyr, ang higanteng mga panga nito ay halos tumama. Agad namang inadjust ng mga babae ang kanilang posisyon, determinado silang protektahan si Tyr kahit anong mangyari. Si Tyr, channeling her deep power, ay nagmanifest ng isang pares ng ethereal wings. Ang kumikislap na gilid ng mga pakpak ay nagniningning sa madilim na paligid. Sa isang mayenhing talon, umangat siya sa ere, nagpapakawala ng mga kidlat na bumagsak sa dragon. Ang mga boltahe ng enerhiya ay gumuhit sa hangin, nagdudulot ng pansamantalang pagkaparalisa sa nilalang. Ngunit binalaan siya ni Yu, sinabing ang kanilang layunin ay hindi upang patayin ito kundi itaboy ito sa dagat. Habang nagpapatuloy ang labanan, naalala ni Yu ang kanyang nakaraang engkwentro sa parehong dragon 3 taon na ang nakalipas, pati na ang kontratang ginawa niya noon. Ginamit niya ang kanyang anti-gravity ability at binaling ang kanyang baril, nagpaputok ng isang supercharged bullet sa dragon. Lumikha ito ng isang malakas na repulsion field na nagpadala sa dragon pataas sa ere. Tinawag niya si Tyr at sinabing kailangan niya ang lakas nito upang tapusin na nila ito ng sabay. Sandaling nag-alinlangan si Tyr, ngunit kalaunan ay tumango, buo ang loob, at hinawakan ang kamay ni Yu. Isang malakas na enerhiya ang bumalat sa kanila, na tila nagtutulak sa kanila paitaas. Nag-materialize si Yu ng isang napakalaking kanyan gamit ang dark matter. Habang ang mga babae ay naglunsad ng isang sabayang atake, pinaputok ni Yu ang kanyan. Ang kanilang pinagsamang lakas ay nagpatamba sa dragon at nagpadala dito sa tubig sa ibaba.
Hindi siya nag-aksaya ng oras at muling nagpaputok, lumikha ng isang napakalaking shockwave na lalo pang nagtaboy sa dragon palayo sa akademya. Nang hamupa ang alikabok, bumalat ang isang nakakakabang katahimikan. Ang grupo ay nanatiling nakatayo, habol ang hininga, habang si Mitsuki ay sumuri sa radar. Matapos ang tila napakahabang oras, kinumpirma niyang walang senyales ng regenerasyon at tuluyang natalo ang dragon. Ang balita ng pagkatalo sa dragon ay nagdala ng matinding ginhawa, at nagdiwang ang mga babae sa kanilang tagumpay. Samantala, nagising si Charlotte mula sa ilalim ng mga guho ng kanyang silid, umuubo at nagrereklamo habang sinisiyasat ang pinsala. That damn dragon, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon na maghiganti. Ang kanyang assistant na si Mecha ay lumabas mula sa mga durog na bato, sinubukang kalmayin siya, ngunit hirap itong pigilan ang galit ni Charlotte. Si Haruka naman ay lumitaw mula sa isang underground shelter kasama ang mga refugee. Dahan-daang bumalik ang normal na buhay sa akademya, ngunit ang mga sugat ng laban ay nanatiling nakaukit sa kanilang isipan. Kinabukasan, dinalaw ni Nayo at Tear si Lisa sa infirmary. Nakita nila itong labis na nasugatan at nakahiga ng walang galaw. Tumakbo si Tear sa tabi ni Lisa, umiiyak habang pinasasalamatan ito sa pagprotekta sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Lisa ng mahigpit, parang pinaghuhugutan ng lakas. Sa kabila ng kahinaan, ngumiti si Lisa at mahina ngunit puno ng init na sinabi, "Papatin ko sana ang ulo mo kung kaya ko lang gumalaw," sabay mahina niyang tumawa sa kabila ng sakit. Nagpalitan sila ng mga salita ng pasasalamat at nakahanap ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa, habang tahimik na lumabas si Yo, pakiramdam na siya'y third wheel. Samantala, nag-usap sina Haruka at Mitsuki tungkol sa laban. Mabigat ang ekspresyon ni Mitsuki, inamin kung gaano pa sana pwedeng lumala ang sitwasyon. Ngunit si Haruka, praktikal sa lahat ng bagay, ay nagbabala, ang Basilisk ay nariyan pa rin, isang banta na hindi natin pwedeng balewalain. Kailangan nating maghanda, matatag ang tono niya, sinasabing ang laban na ito ay simula pa lamang at hindi sila dapat muling magulat. Samantala, nagreklamo si Yo kay Iris tungkol sa pagkawala ng kanyang kwarto. Nakangiti namang sinabi ni Iris na pwede silang mag-share sa kwarto niya, na ikinapula ng mukha ni Yo. Agad namang nagalit si Tear, sinabing mas mabuting magpakasal na sila ni Yo para pwede na itong tumira sa kanyang kwarto. Nagprotesta si Yo, namumula sa kahihiyan, ngunit lakas loob siyang hinalikan ni Tear sa pisngi at idineklara ang kanilang engagement, na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Sinubukan ni Iris na gayahin ito, ngunit mabilis siyang hinaranggan ni Tear. Buti na lang, natapos ang komosayon nang dumating si Mitsuki, inassign si Yo sa kwarto malapit sa kanya sa lodging house. "Manahimik ka na lang," sabi niya, hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtutol. Kinagabihan, habang nagtatrabaho sa laptop si Mitsuki, nilapitan siya ni Yo. Halos hindi siya tumingin kay Yo, abala sa paggawa ng ulat tungkol sa laban. Biglang sinabi ni Mitsuki na ang dragon ay lumitaw sa akademya ilang sandali matapos itong mawala sa Siberia. Hinala ni Yo na maaaring nag-warp ito. "Hindi ko alam," sagot ni Mitsuki, bago muling nag-focus sa kanyang trabaho. Pagkatapos ng saglit, tinanong niya si Yo tungkol sa anti-gravity attack na ginamit niya sa laban. Sinubukan ni Yo na baguhin ang usapan, sinasabing tsamba lang iyon. Hindi kumbinsido si Mitsuki, inakusahan siyang may itinatago. Tahimik na iniisip ni Yo ang boses na nasa loob niya, ang relentless na kahilingan nito para sa pagkawasak kapalit ng kapangyarihan at alaala. Sa halip na magtapat, muling binago ni Yo ang usapan at napunta sila sa mga walang kwentang paksa, kasama na ang pagtawag niya sa kung paano niya hinalikan si Mitsuki noong bata pa sila. Kinabukasan, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay sa akademya. Sa dining hall, magkasamang kumain sina Yo, Tear, at Lisa. Habang nagkukulitan, pabirong sinabi ni Lisa na si Tear ang may pinakamalaking sweet tooth. Hindi nagpatalo si Tear at sinabing si Yo ang mas madalas kumain ng dessert kaysa sa kanya. Nang pumasok si Iris, ngumiti siya at sumali sa pag-uusap. Pabirong nilagyan niya ng asukal ang kape ni Yo, sinasabing kailangan niya ng enerhiya para sa mga late-night activities. Napatingin si Yo sa kanya at nagbiro na baka magka-diabetes siya sa lahat ng pagpapaalaga nila. Agad namang ginaya ni Tear si Iris at nagdagdag ng isa pang asukal, na ikinasuko ni Yo. Sa wakas, sinabi ni Lisa habang natatawa, "Tigilan niyo na si Yo at hayaan siyang mag-enjoy ng kape ng tahimik." Sa isang bihirang sandali ng sinseridad, nagpasalamat si Yo kay Lisa. Hindi niya inaasahan, ngunit sinabi niya, "Lisa, ikaw talaga ang pinaka-amazing na babae sa lahat ng aspeto."
Namula ang pisngi ni Lisa at muntik na niyang maibuga ang kape niya matapos marinig ang papuri ni Yu. Ngunit mabilis siyang nag-compose ng sarili at pabirong sinabi, huwag ka namang magbitaw ng ganyang salita ng basta-basta. Napatawa ang iba sa kanilang reaksyon, at ang tensyon sa paligid ay biglang napalitan ng saya. Kinabukasan, sa klase, tumayo si Haruka sa harapan ng grupo, may seryosong ekspresyon, at gumawa ng mahalagang anunsyo. Ipinaalam niya na nakatanggap sila ng nakakaalarmang ulat mula sa NFL na ang Basilisk, isang napakadelikadong dragon, ay iniwan na ang lungga nito sa Sahara Desert at kasalukuyang tumatawid sa karagatan. Nagdulot ito ng takot sa mga estudyante, at napuno ang silid ng mga bulong ng pagkabahala. Ngunit nanatiling kalmado si Haruka at ipinakita sa kanila ang mga satellite images ng karagatan na natatakpan ng kakaibang puting crust. Ipinaliwanag niya na ang Basilisk ay naglalabas ng makapangyarihang pulang sinag mula sa mga mata nito, at anumang matamaan nito ay agad na nagiging bato, abo, o asin. Nanahimik ang mga estudyante, lubos na naramdaman ang bigat ng sitwasyon nang ibinunyag ni Haruka na ang Basilisk ay papunta mismo sa akademya, malamang dahil kay Tyr. Binalaan niya sila na ang isang sulyap lamang mula sa dragon ay maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Inilahad niya ang plano ng akademya para harapin ang banta, ang mga estudyante ay ililikas sa isang kalapit na uninhabited island, kung saan nila ilalayo ang Basilisk at sisirain ang buong isla at ang dragon sa isang mapagpasyang atake. Tahimik na nakinig ang mga estudyante, puno ng determinasyon sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Kinagabihan, naglakad sina Yu at Iris upang magpahinga at pakalmayan ang kanilang isipan mula sa nalalapit na laban. Napansin ni Yu ang malalim na iniisip ni Iris at tinanong kung ayos lang siya. Ngumiti si Iris at sinabing magiging maayos siya, ngunit inamin din na medyo kinakabahan siya tungkol sa paparating na labanan. Pinuri ni Yu ang kanyang hindi matitinag na determinasyon, na nagpalawak pa ng kanyang ngiti. Sinabi ni Iris na gusto niyang maging taong maaasahan ni Yu, puno ng determinasyon at sinseridad ang kanyang boses. Naantig si Yu sa kanyang mga salita at tahimik na hinangaan ang kanyang panloob na lakas at katatagan. Kinabukasan, puno ng abala ang akademya sa paghahanda para sa paglipat sa isla. Ang paligid ay puno ng pagmamadali at tensyon habang ang mga estudyante at staff ay nag-iimpake ng mga supply at inaayos ang kagamitan. Samantala, si Charlotte, ang eccentric na headmaster, ay labis na naiinis at dramatikong nagrereklamo na ang kanyang mga mahal na estudyante, partikular na ang mga babae, ay iiwan siya. Ngunit halos walang pumansin sa kanyang reklamo, abala ang lahat sa mahalagang misyon. Sa klase, sinamantala ni Haruka ang pagkakataon upang repasuhin ang estratehiya para sa misyon. Panyanatag niya ang mga estudyante, sinasabing may mga karagdagang reinforcements na darating upang tumulong sa kanila kapag dumating na ang tamang panahon. Ipinakilala rin niya si Taki, isang bagong recruit na nakakuha ng pangalawang pinakamataas na marka sa mga kamakailang seleksyon. Ipinaliwanag niyang magiging mahalagang bahagi si Taki ng kanilang team para sa misyon. Habang nag-uusap sina Yu, Iris, at Mitsuki tungkol sa mga taktika para sa misyon, mabilis na nabuo ang isang pagkakaibigan sa pagitan nila. Napagkasunduan nilang magtulungan ng mabuti upang matiyak ang tagumpay ng kanilang plano. Samantala, nagpasya naman ang iba pang mga babae, kasama si Tyr, na magpahinga sandali at magsaya ng konti bago magsimula ang laban. Alam nilang ito na ang huling pagkakataon para magbahagi ng isang tahimik at masayang sandali. Habang naglalakad si Yu sa paligid ng akademya, napansin niya ang dalawang babae na tila abala sa kanilang mga computer. Mapatla ang kanilang mga mukha at mabagal ang kilos, halatang naapektuhan ng stress dahil sa nalalapit na misyon. Nag-aalala, nilapitan sila ni Yu, ngunit sinubukan nilang itago ang kanilang kalagayan, sinasabing maayos lang sila. Napansin ni Yu ang isang libro sa tabi nila at pabirong kinuha ito, sinabing baka mas lalo silang magkasisiknes habang nagtatrabaho sa isang bangka. Sabay na napaungol ang mga babae, ngunit ang kanyang biro ay tila nakapagpasigla ng kanilang pakiramdam. Habang naglalakad palayo, narinig ni Yu ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Lisa at Mitsuki. Tumigil siya at pinag-isipan kung dapat bang makialam. Ngunit bago siya makagawa ng desisyon, hinayla siya ng isang babaeng nasa malapit at sinabing manatili siyang nakatago at makinig. Si Lisa, galit na galit, ay inakusahan si Mitsuki bilang responsable sa pagkamatay ng isang babae na nagngangalang Makako, na nag-transform bilang dragon ilang taon na ang nakalipas. Hindi itinanggi ni Mitsuki ang akusasyon, ngunit nanatiling kalmado sa kabila ng bigat ng kanyang guilt at lungkot. Sa galit, umalis si Lisa, iniwan si Mitsuki na nag-iisa sa pasilyo. Kinagabihan, hindi maalis sa isipan ni Yu ang narinig niyang pagtatalo.
Habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, sinusubukan niyang buuin ang mga pira-pirasong impormasyon. Ang revelasyon na may kinalaman si Mitsuki sa pagkamatay ni Makako ay bumigat sa kanyang damdamin, lalo na't naiipit si Lisa at Mitsuki sa emosyonal na alitan. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng husto, biglang pumasok si Farrell sa kanyang kwarto, nagdedemand na ibalik niya ang libro nito. Agad niyang inabot ang libro, ngunit ginamit ni Farrell ang pagkakataon upang asarin siya. Hinawakan niya ang kamay ni Yo at inilagay ito sa kanyang tiyan, pabirong sinabing busog siya at masaya. Namula si Yo, agad na binawi ang kanyang kamay at sinabihan itong tigilan na ang pang-asar. Ngumiti si Farrell ng maloko at sinabing baka isang araw ay gamitin siya bilang inspirasyon para sa isang steamy novel. Napaungol si Yo sa inis, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Nang hamupa ang kanilang banter, tinanong niya si Farrell tungkol sa pagtatalo ni Lisa at Mitsuki. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala at tinanong kung may alam si Farrell kung paano mapapatawad ni Lisa si Mitsuki. Inamin ni Farrell na wala siyang sagot, ngunit sumang-ayon siyang kailangang magkasundo ang dalawa para sa kanilang sariling kapakanan. Napukaw ng usapan nilang dalawa, nagdesisyon si Yo na gumawa ng hakbang. Determinado siyang kausapin si Mitsuki upang harapin ang sitwasyon at subukang magdala ng pagkakaayos sa pagitan nila. Kinagabihan, bumisita si Yo kay Mitsuki at mahinahong tinanong ito tungkol sa kanyang panahon sa akademya. Sa simula, nag-atubili si Mitsuki, ngunit sa kalaunan ay nagbukas ng banggitin ni Yo ang pangalan ni Makako. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, ibinahagi ni Mitsuki ang kwento kung paano naging matalik niyang kaibigan si Makako at kung paano nawasak ang kanilang matibay na ugnayan nang mag-transform si Makako bilang dragon. Inalala niya ang araw na kinailangan niyang patayin si Makako upang protektahan ang akademya, isang desisyong patuloy na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Tahimik na nakinig si Yo, ramdam ang bigat sa kanyang puso. Nang matapos si Mitsuki, nagpasalamat siya sa pagtitiwala nito at hinikayat siyang humingi ng tawad kay Lisa. Ipinaliwanag ni Yo na kailangan ni Mitsuki bigyan si Lisa ng pagkakataong maipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Sinabi rin niya na bagamat mahirap ang pagpapatawad, ito ay mahalaga para sa kanilang dalawa upang maghilom ang sugat ng nakaraan. Kinabukasan, hinarap ni Lisa si Yo, inaakusahan siyang nakikialam sa personal niyang alitan kay Mitsuki. Kalma siyang ipinaliwanag ni Yo na wala siyang ibang ginawa kundi hikayatin si Mitsuki na isaalang-alang ang damdamin ni Lisa. Huminga ng malalim si Lisa, halatang naiinis, at iginiit na imposible ang pagpapatawad. Ngunit napansin ni Yo ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Habang papalayo si Lisa, pabulong niyang sinabi, sabihin mo kay Mitsuki na gawin ang imposible para mapatawad ko siya, na nagbigay kay Yo ng kaunting pag-asa. Kinabukasan, habang papalapit sila sa isla, napansin ng mga estudyante ang usok na umaangat mula rito. Ito ay isang bulkan-ikong isla, at ang usok ay mas mataas at mas makapal kaysa karaniwan. Kinakabahan, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Yo, hindi maitago ang takot. Unti-unting naramdaman ng mga babae ang bigat ng sitwasyon, hindi lang ito isang simpleng misyon. Haharapin nila ang pinakamapanganib na Red Basilisk, isang nilalang na walang kapantay ang lakas. Pagdating nila sa isla, agad na nagdao si Haruka ng isang pulong upang talakayin ang sitwasyon. Tumayo siya sa harap ng grupo at sinabing huwag silang matakot. Panyanatag niya sila, ipinaliwanag na malayo pa ang kasalukuyang lokasyon ng Basilisk. Inestiman niya na magsisimula ang labanan sa loob ng 3 araw, kaya may kaunting oras sila upang maghanda, parehong pisikal at mental. Tinawag niya si Taki sa harap at inatasang ipamahagi ang mga booklet na naglalaman ng impormasyon tungkol sa isla. Si Iris, na hindi napagtanto ang seryosong sitwasyon, pabirong nagsabi na cute ang booklet. Napatingin ang buong grupo sa kanya na parang bigla siyang tumubo ng mga sungay. Habang binabasa ng grupo ang mga pahina, natuklasan nila na mayroong hot springs ang isla. Nagdulot ito ng kasiyahan sa mga babae, na agad na humiling ng isang pagbisita sa hot springs upang mag-relax bago magsimula ang labanan. Si Lisa, laging nangunguna sa pagpapagaan ng tensyon, ay lalo pang tinukso ang grupo sa pamamagitan ng pagbanggit kung gaano kasarap ang hot spring eggs, na nagdulot ng pagkagutom sa lahat. Si Haruka, na tahimik na nagmamasid, ay nakaramdam ng kaunting ginhawa nang makita ang grupo na nagsisimulang bumalik sa kanilang normal na mga sarili. Hinikayat niya silang magpahinga ng mabuti bago ang laban. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Yo kay Taki at nagpasalamat sa kanya para sa pagsisikap na ginawa niya sa paghahanda ng mga booklet. Ang kanilang usapan ay nag-shift, at binanggit ni Yo kung paano nakakaya ni Tyr na manatiling masayahin at positibo sa kabila ng kanyang masakit na mga alaala. Pagkatapos umalis ng lahat,
hinayla ni Farrell si Yu papunta sa terasa ng barko. Dito siya sinorpresa ni Farrell, taos-pusong nagpasalamat para sa kanyang pagsisikap na pagbutihin ang relasyon ni Mitsuki at Lisa. Bilang token ng pasasalamat, binigyan siya nito ng one-day ticket sa Hot Springs, na sinabing ito ay eksklusibo para sa kanya upang makapag-relax siya nang walang iniintinding iba. Tuwang-tuwa si Yu at nagpasya siyang gamitin ito agad ng gabing iyon. Ngunit laking gulat at horror niya nang makita niyang naroon din ang mga babae sa Hot Springs sa parehong oras. Agad na nauwi ang sitwasyon sa isang nakakahiya at nakaka-stress na kalamidad para kay Yu, na napilitang magtago sa buong oras. Kinagabihan, nakatanggap si Mitsuki ng isang agarang tawag tungkol sa isang lihim na operasyon na pinaplano ng NFL. Kinabukasan, nalaman ng grupo na ang Basilisk ay patuloy na lumalapit, at lahat ng madaanan nito ay nagiging asin dahil sa nakamamatay nitong pulang sinag. Ang dagat, dati kumikislap at buhay na buhay, ay naging isang tigang at maalat na disyerto. Samantala, nagsagawa ng video conference sina Haruka at ang team kasama si Major Dylan. Pinuri ni Major Dylan ang kanilang mga nakaraang tagumpay laban sa ibang mga dragon, ngunit binalaan sila na ang labanang ito ay magiging mas mapanganib. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano naglalabas ng nakamamatay na pulang sinag ang Basilisk mula sa mga mata nito, na kayang gawing bato, abo, o asin ang kahit ano sa isang segundo. Inihalin tulad niya ito sa natural na pagguho ng mga materyales dahil sa ulan, araw, at hangin, ngunit binigyang diin na ang isang segundo ng exposure sa sinag ng Basilisk ay katumbas ng 2,000 taon ng natural decay. Agad na kinabahan ang team sa implikasyon ng revelasyong ito, iniisip kung ano ang mangyayari kung may isa sa kanila ang matamaan ng sinag. Sa kabila ng tensyon, kalma si Haruka at diretsong tinanong si Major Dylan tungkol sa sand at ang gagamitin nila laban sa Basilisk. Ibinunyag niya na iilang materyales lamang sa mundo ang kayang tumagal sa epekto ng Basilisk, at ang mithril ang pinakamalakas na alloy. Sinabi niyang ang kanilang sandata, na tinawag na Mistiltein, ay binalutan ng mithril shell upang mapaglabanan ang pulang sinag ng Basilisk. Idinagdag niya na ang sandata ay itatalaga sa loob ng susunod na 12 oras. Pagkatapos, nag-usap ng pribado sina Yu at Tyr. Inamin ni Tyr na sobrang kinakabahan siya at sinabing nagsimula siyang manginig dahil sa takot. Matapos malaman ang mapaminsalang kapangyarihan ng pulang sinag ng Basilisk, inihayag ni Tyr ang takot niya na baka makita niyang si Yu o ang alinman sa kanyang mga kaibigan ay maging asin. Mahinahon siyang pinakalma ni Yu, sinasabing ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang maghanda para sa laban at determinado silang protektahan siya anuman ang mangyari. Bagamat pakiramdam ni Tyr ay walang magagawa, sinabi ni Yu na ang kanyang presensya ay mas mahalaga kaysa sa iniisip niya. Ang kanyang masayahing kalikasan ay may kakayahang magbigay inspirasyon at mag-angat ng moral ng lahat sa paligid niya. Na-encourage sa kanyang mga salita, nangako si Tyr na gagawin ang kanyang makakaya upang palakasin ang loob ng lahat sa mga darating na araw. Habang papalapit na ang Basilisk sa drop zone, muling ipinaliwanag ni Haruka ang huling plano ng NFL. Sinabi niyang ang saklaw ng atake ng Basilisk ay umaabot hanggang 5,000 metro, kaya't ang Mistiltein ay ihuhulog mula sa altitude na 8,000 metro upang matiyak na mananatili ito sa labas ng abot ng sinag nito habang pababa. Ibinahagi rin niya ang kanyang pag-aalala na baka makaiwas ang Basilisk sa atake, ngunit tiniyak ni Major Dylan na ang kanilang pananaliksik ay nagpapakita na ang nilalang ay palaging humihinto upang mag-retaliate laban sa nakikitang banta, binabawasan ang tsansang makaligtas ito. Naantig si Tyr sa dedikasyon ni Major Dylan at taos-pusong nagpasalamat para sa kanyang pagsusumikap na protektahan siya. Nangako siyang magpapalakasan ng loob para sa lahat kahit na may kaba siyang nararamdaman. Habang lumalapit ang Basilisk sa drop zone, inilagay ng NFL ang sandata sa tamang posisyon at pinakawalan ito. Ang Mistiltein ay mabilis na bumabaybay sa mga ulap habang papunta sa target nito. Ang pag-asa ng lahat ay tumaas nang makita nilang napansin ng Basilisk ang sandata at pinaputukan ito ng pulang sinag nito. Ngunit nanatili itong walang epekto, at patuloy ang pagbaba ng Mistiltein. Ngunit bago pa sila tuluyang makaramdam ng kumpiyansa, biglang binuksan ng Basilisk ang tila isang lihim na ikatlong mata. Mula rito ay naglabas ito ng mas malakas na sinag, at biglang nawala ang signal ng sandata. Ang lahat ay nabalot ng nakabibinging katahimikan, agad na muling nakipag-ugnayan si Haruka kay Major Dylan, na nakatanggap ng kumpirmasyon mula sa kanyang mga opisyal na tuluyang nawasak ang Mistiltein dahil sa ikatlong mata ng Basilisk. Ang di inaasahang pag-unlad na ito, nawala sa kanilang pananaliksik, ay nagdulot ng matinding takot sa grupo.
Habang pinoproseso nila ang nakapanlulumong pangyayari, biglang bumagsak si Tyr sa lupa at nagningning ng omanoso ang kanyang dragon crest. Sa takot, mahina niyang sinabi sa grupo na tinatawag siya ng basilisk at nararamdaman niyang sobra siyang naiinitan. Agad siyang niyakap ni Yo habang umiiyak ito sa sakit. Ang nanginginig niyang katawan ay bumigay sa matinding strain bago siya tuluyang nawalan ng malay. Lubhang nag-aalala si Yo, lalo na't halatang malubha ang kondisyon ni Tyr sa kanyang mababaw na paghinga at maputlang mukha. Agad na kumilos si Haruka, inutusan si Yo na dalhin si Tyr sa magical office para sa agarang medikal na atensyon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Yo, ang kanyang puso'y punong-puno ng pag-aalala para sa kalagayan ni Tyr. Sa isang seryosong pagpupulong, nagtipon sina Haruka, Mitsuki, at Yo kasama si Major Dylan upang talakayin ang bagong banta, ang nakakakilabot na ikatlong mata ng basilisk. Mabigat ang atmosfera sa silid, ramdam ang bigat ng kanilang nakaraang pagkabigo. Sinimulan ni Major Dylan ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan at datos na nakuha ng kanyang team mula sa huling laban. Halata ang lungkot sa kanyang ekspresyon habang binabanggit niya ang kanilang kakulangan sa paghahanda para sa napakalakas na kakayahan ng basilisk. Ngunit kalmado at determinado ang tono ni Haruka, itinuro niyang malamang na binuksan ng basilisk ang ikatlong mata nito dahil sa desperasyon sa nakaraang laban, kaya maaaring hindi ito gamitin ng madalas gaya ng iniisip nila. Sandaling tumahimik si Dylan bago tanungin ang kalagayan ni Tyr. Si Yo, halatang balisa, ay nagulat na nagpapahinga pa rin si Tyr sa ospital ngunit hindi pa nakakabalik sa dati niyang lakas. Samantala, si Major Loki, sa malamig na tono, ay iminungkahi kay Major Dylan na baka kailangang alisin si Tyr upang tanggalin ang panganib na dulot niya bilang target ng dragon. Ngunit si Dylan, naguguluhan sa pagitan ng tungkulin at moralidad, ay hindi agad sumagot. Sa ospital, nanatiling walang malay si Tyr, mapatla ang mukha at mababaw ang paghinga. Si Taki, na nakaupo sa tabi niya, ay biglang napatigil ng bahagyang gumalaw si Tyr. Nang mag-vibrate ang kanyang telepono, napilitan siyang lumabas ng silid upang sagutin ang tawag. Samantala, sa pagpupulong, panyanatag ni Haruka ang koponan, hinikayat silang manatiling kalmado at matatag sa kabila ng kawalang katiyakan. Ipinaliwanag niya ang bagong banta ng ikatlong mata ng basilisk. Sinabi niyang ang saklaw ng atake nito ay umaabot ng 10 kilometro, doble sa saklaw ng pulang sinag mula sa regular nitong mga mata. Inilarawan niya ang mapaminsalang epekto ng mga atake nito, binibigyang diin ang lakas na kanilang haharapin. Sinubukan ni Lisa na magbigay ng lakas ng loob sa grupo, matapang na idineklara na hindi mahalaga kung gaano ito kalakas dahil kaya pa rin nilang lumaban. Sumang-ayon si Haruka, muling pinagtibay ang kanilang dedikasyon sa misyon. Sinabi niyang mananatili ang kanilang estratehiya ngunit magkakaroon ng mahahalagang pagbabago upang maharap ang ikatlong mata. Inilahad niya ang bagong plano ng detalyado, ipinaliwanag na ang grupo ay dapat tumutok sa pagsalakay sa mga diamond scales ng basilisk mula sa blind spot nito. Dapat nilang tiyakin na mananatili sila sa labas ng saklaw ng atake ng basilisk at umatake ng mabilis upang hindi ito makapag-retaliate. Ipinaliwanag din niyang ang basilisk ay kasalukuyang 150 kilometro ang layo mula sa isla, at sisimulan nila ang atake kapag lumapit na ito sa loob ng 6 na kilometro. Itinanong ni Iris, na may valid na pag-aalala, kung ang paghihintay ng mas malapit ay hindi ba magpapataas ng panganib sa kanilang proteksyon. Kalma siyang panyanatag ni Haruka, ipinaliwanag na strategically positioning ang kanilang sarili sa kabilang bahagi ng isla ang magbibigay sa kanila ng natural na proteksyon gamit ang bundok at ang kurbada ng mundo. Sinabi niyang ang curvature ng Earth ang magsisilbing karagdagang kalasag, tinatakpan ang kanilang galaw mula sa linya ng paningin ng basilisk hanggang sa sandali ng kanilang pagsalakay. Idinagdag pa niya na si Tyr ang magsisilbing pain, na mag-aakit sa basilisk na tumingin sa horizon, habang ang natitirang team ay maghahanda para sa pagsalakay mula sa kabilang bahagi ng isla. Ipinaliwanag din niyang kakailanganin ng malaking dami ng dark matter upang maisakatuparan ang operasyon, kaya inatasan niya ang grupo na magpares-pares para sa mas mataas na tsansa ng tagumpay. Maingat na pinili ni Haruka ang mga partners batay sa kanilang complementary abilities, ipinareha si Yo kay Iris, na ikinatuwa ni Iris ng husto. Maliwanag ang kanyang ngiti habang sinasabing excited siyang makatrabaho si Yo muli. Tinapos ni Haruka ang pulong na may huling paalala sa lahat na manatiling mapagbantay, binibigyang diin na ang buong kakayahan ng basilisk ay nananatiling hindi pa ganap na alam at maaaring magdulot ng mga di inaasahang hamon. Paglabas ni Yo, nagsimula siyang mag-ensayo ng kanyang anti-gravity skills gamit ang mga bato bilang improvised targets upang mas lalong maasa ang kanyang konsentrasyon. Habang nag-eensayo,
sumagi sa isip niya ang isang nakaraang pag-uusap nila ni Charlotte. Isiniwalat nito na hindi siya nag-iisa sa kakayahang mag-replicate ng abilidad ng dragon, ang kanyang kapatid din ay nagkamit ng kapangyarihan ng Purple Dragon matapos itong talunin. Sinabi rin ni Charlotte na sa pananaw ng mga dragon, ang mga D ay maaaring ituring na mga magnanakaw na kinukuha ang kapangyarihan ng mga ito para sa sarili, na nagbigay ng mas malalim na komplikasyon sa kanyang mga iniisip. Biglang naputol ang kanyang pag-eensayo nang makarinig siya ng malakas na tunog. Napatingin siya at nakita si Iris na nag-eensayo rin ng kanyang sariling kasanayan. Ang kanyang galaw ay precise at maayos, isang patunay ng kanyang dedikasyon. Hindi napigilan ni Yu na humanga sa progreso ni Iris, kaya't nilapitan niya ito at binigyan ng tapat na papuri, na nagdulot ng bahagyang pamumula sa pisngi ni Iris. Umupo sila para mag-usap ng sandali, kung saan sinabi ni Iris ang kanyang kasiyahan na maging partner ni Yu sa misyon na ito. Napunta sa di inaasahang direksyon ang kanilang usapan nang tanungin ni Yu ang paraan ng pasasalamat ni Iris sa kanya noong nakaraan. Nabigla si Iris at agad na binago ang paksa, sinasabing dapat nilang ituon ng pansin sa misyon alang-alang kay Tyr at pag-usapan na lang ito sa ibang pagkakataon. Samantala, sa ospital, nagsimulang gumalaw si Tyr, at ang kanyang mapang-akit na ekspresyon ay unti-unting lamambat. Habang nagtitipon ang kanyang mga kaibigan sa paligid, mahinahon siyang panyanatag ni Lisa, nangakong hindi nila hahayaang kunin siya ng basilisk. Lumuhad si Yu sa tabi niya, marahang hinaplos ang kanyang ulo, at nangakong tatalunin ang basilisk at ibabalik siya ng ligtas. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ni Tyr habang muling nagpaubaya sa pahinga. Pumasok si Haruka sa silid na may seryosong ekspresyon at inihayag na panahon na upang lahat ay pumwesto na. Tumango ang buong grupo ng sabay, ang kanilang determinasyon ay matatag habang naghahanda para sa nalalapit na labanan. Habang ang basilisk ay nasa layong 16 na kilometro na lamang mula sa isla, lahat ay pumwesto sa kanilang designated positions, ang kanilang mga sandata ay handa na. Si Yu ay nagbuhat ng kanyang napakalaking antimatter cannon, ang bigat nito ay paalala ng malaking responsibilidad na nasa kanyang balikat. Sa hudyat ni Haruka, nagsimula ang pagsalakay, sina Mitsuki at ang kanyang partner ay gumamit ng kanilang mga pana, nag-channel ng napakalaking dark matter sa kanilang atake. Ang iba pang miyembro ng grupo ay sumunod, ang kanilang pinagsamang lakas ay naging isang higanteng sinag ng enerhiya na tumama sa basilisk. Samantala, si Tyr ay sumakay sa command vessel bilang Pain, hinihikayat ang basilisk na tumingin sa horizon. Ang sinag ng enerhiya ay papalapit na sa basilisk, ngunit sa huling sandali, binuksan nito ang lihim nitong ikatlong mata. Naglabas ito ng nakakasilaw na pulang sinag na bumangga sa atake ng grupo at winasak ito sa isang iglap. Agad na nawala ang komunikasyon, at ang grupo ni Haruka ay natulala, naguguluhan sa hindi inaasahang pangyayari. Ang ikatlong mata ng basilisk ay gumanti, pinaputukan ng isla ng napakalaking puwersa, tumagos ito ng walang kahirap-hirap. Nagmadaling umiwas si Yu at ang mga babae, halos hindi nakaligtas sa mapanirang epekto ng sinag. Sa desperadong hakbang, ginamit ni Yu ang kanyang anti-gravity gun upang mabago ang direksyon ng sinag, na nakaiwas sa mas matinding kapahamakan. Lahat ay tumingin sa pagkasindak sa pinsalang dulot ng pulang sinag. Mabilis na kinuha ni Haruka ang pamumuno, inutusan ang lahat ng unit na umatras kaagad at manatili sa mababang altitude upang maiwasan ang karagdagang pag-atake. Habang mabilis silang tumatakas sa ibabaw ng dagat, nagpakawala muli ang basilisk ng isa pang mapaminsalang sinag, na tuluyang nagwasak sa buong isla, kasama ang usok at dagat sa paligid nito, na naging asin. Habang nagtitipon ng operation team sa command ship, lahat ay nasa malalim na pag-aalala para kay Tyr. Si Lisa, puno ng pagsisisi, ay nag-apologize sa kakulangan niya ng nagawa sa laban, sa kabila ng kanilang pagsusumikap. Si Mitsuki, labis na apektado sa sitwasyon, ay tahimik na lumabas ng silid. Sinundan ni Yu si Mitsuki, ngunit hinarang siya ni Haruka. Sa halip, nagpasalamat si Haruka sa kanyang pagsisikap na tiyakin ang ligtas na pagbabalik ng lahat. Binalaan din niya si Yuna, matapos ang kanilang kabigwang operasyon, hindi mananatiling tahimik ang NIFL. Sinabi niyang tiyak na susubukan ng NIFL na alisin si Tyr upang tanggalin ang panganib na dulot nito. Pagkatapos ng usapan nila, natagpuan ni Yu si Mitsuki na nakatingin sa malayo sa dagat, mabigat ang ekspresyon at puno ng kalungkutan. Nilapitan niya ito at sinabing huwag niyang sisihin ang sarili sa nangyari. Ipinaliwanag niyang ang hindi inaasahang kilos ng basilisk ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Bagamat nagatubili si Mitsuki, inamin niyang kung wala si Yu at si Taki, malamang wala na sila ngayon. Pinakalma siya ni Yu,
Pinaalala ang pangako niya kay Lisa na iwanan ang guilt at mag-move forward. Hinikayat niya itong huwag sumuko at marahang hinaplos ang ulo ni Mitsuki, sinasabing kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya gamit ang kanilang mga kakayahan. Kinabukasan, sinuri nila ang footage ng NIFL attack sa Basilisk upang maghanap ng posibleng sagot sa kanilang pagkabigo. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Mitsuki, nagtatanong kung paano maaaring mabaigo ang kanilang maingat na planong operasyon, sa kabila ng pagsasaalang-alang sa bawat kilalang variable, kabilang ang line of sight ng Basilisk. Habang pinapanood ang footage, napansin ni Yu ang isang kritikal na detalye, hindi ginamit ng Basilisk ang ikatlong mata nito habang hinahabol sila. Kung ginamit nito, tiyak na hindi sila nakaligtas, determinado siyang makahanap ng solusyon, kaya't hinanap niya si Haruka at hiningi ang pahintulot na makipag-usap kay Major Loki ng NIFL sa pamamagitan ng video chat. Sa pag-uusap nila, mabilis na binanggit ni Loki ang tungkol kay Tyr, ngunit pinutol siya ni Yu, matatag na sinasabing wala siyang intensyong saktan si Tyr. Sa halip, tinanong niya kung maaari bang magbigay ang NIFL ng isa pang Mistletoe, kahit prototype lang. Nagduda si Loki at tinanong kung bakit humihingi si Yu ng sandatang napatunayan ng hindi epektibo laban sa Basilisk. Ipinaliwanag ni Yu na ang disenyo ng sandata ay hindi likas na mali, at tiniyak niyang may posibilidad itong magtagumpay kung may mga tamang pagbabago. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si Loki, ngunit binalaan siyang wala ng susunod na pagkakataon kung mabibigo pa sila muli. Nagsagawa si Yu ng pulong kasama sina Haruka at ang mga babae upang ibahagi ang kanyang obserbasyon at bagong estratehiya. Ipinaliwanag niya na ang Mistletoe ay kulang sa sapat na mithril armor at iminungkahing gamitin nila ang kanilang deep powers upang punan ang kakulangan at palakasin ang bisa nito. Ngunit si Lisa, nag-aalala, ay naglabas ng isang kritikal na tanong, paano natin malalampasan ang ikatlong mata ng Basilisk, na kayang sirain ang mithril sa loob ng ilang segundo. Inamin ni Yu na ito ay totoo, ngunit itinuro niyang ang ikatlong mata ay nagpaputok lamang ng 2 beses sa nakaraang laban. Ipinahayag niya ang kanyang hypothesis na may 5 secondong discharge time ang ikatlong mata bago ito muling makaputok, at sa panahong iyon, ang Basilisk ay walang depensa. Sinabi niyang ang panahong ito ang maaaring maging pagkakataon nila upang tuluyang talunin ang Basilisk. Nag-usap ang grupo tungkol sa mga posibleng countermeasure, sumasang-ayon na dapat nilang asahan ang mga pag-atake mula sa normal na mata ng Basilisk habang nasa window of vulnerability. Ipinahayag ni Yu ang plano na palakasin ang sandata upang tiisin ang normal na pulang sinag at makapagbigay ng mapagpasyang atake sa kritikal na sandali. Nabuhayan ng loob ang koponan sa bagong estratehiya at nagkaisa sa pagpino nito sa ilalim ng gabay ni Haruka. Habang umaalis si Yu sa pulong, hinarang siya ni Taki, ang ekspresyon nito ay seryoso. Pinindot siya nito sa dingding, mahigpit na tinanong kung talagang gagana ang bagong plano. Panyanatag niya si Taki. Sinabing ito ang kanilang pinakamainam na opsyon at kailangang magpatuloy sila dito. Nag-alinlangan si Taki ngunit isiniwalat ang kanyang hinala na ang mabilis na reaksyon ng Basilisk ay maaaring dahil sa isang karagdagang hindi kilalang kakayahan. Teorya niya na maaaring nakikita ng Basilisk ang mga kaganapan sa pagtatapos ng discharge time nito, na ginagawang mas mapanganib ito kaysa sa inaakala nila. Bigla silang naantala nang dumating si Iris, nagmamadaling hinayla si Yu upang sundan siya. Nang makarating sila, nakita nila sina Mitsuki at Lise sa gitna ng isang mainit na pagtatalo. Iginiit ni Mitsuki na siya mismo ang bababa kasama ang sandata upang ayusin ang trajectory nito kung kinakailangan, ngunit mariing tinutulan ito ni Lisa, sinabing masyadong mapanganib ang ideya. Lalo pang tumindi ang tensyon hanggang sa sobrang inis ay sinampal ni Lise si Mitsuki. Biglang pumasok si Feral upang awatin sila, iniaalok ang sarili upang gampanan ang trabaho. Ang aksyon na ito ay nagdulot ng dami ng mga boluntaryo mula sa koponan, na nagrally sa paligid ni Mitsuki, binibigyang diin ang kahalagahan niya bilang kanilang kapitan at hinihimok siyang muling isaalang-alang ang kanyang desisyon. Naantig si Mitsuki sa suporta ng grupo at bumitaw sa kanyang ideya, pumayag na isama ang mga boluntaryo sa plano upang masigurong ligtas ang lahat. Si Lisa, bagamat emosyonal pa rin, ay nagdemand ng pangako mula kay Mitsuki na ibabalik niyang buhay ang lahat. Kinagabihan, binisita ni Yu si Mitsuki na muling nakatingin sa dagat. Pinaalala niya rito na hindi siya nag-iisa, magkasama nilang inalala ang mga alaala at ang ugnayan na kanilang nabuo sa paglipas ng panahon. Sa isang tahimik na sandali ng pagkakaintindihan, niyakap nila ang isa't isa, pabirong tinawag ang isa't isa na matigas ang ulo. Pagkatapos, nagpa siya si Yu na bisitahin si Taki, ngunit laking gulat niya nang makita niyang wasak ang silid nito, ang mga doktor ay sugatan, at wala na si Tyr. Sa sobrang gulat,
tinanong niya ang isa sa mga doktor, na isiniwalat na kinuha ni Taki si Tyr. Agad na tumakbo si Yu, nag-aalala at puno ng hindi makapaniwala. Sa huli, natagpuan niya si Taki na buhat si Tyr, idineklara ni Taki na habang nananatili si Tyr, patuloy silang magiging target ng Basilisk. Iginiit niya na mas magiging masaya si Tyr na maging dragon kaysa harapin ang kamatayan. Nang ipag-utos ni Yu na ibalik si Tyr, biglang nag-snap ng daliri si Taki, nilalamon siya ng apoy. Bahagya siyang nakatakas, labis na nagulat nang mapagtantong si Taki pala ay si Kili na nakatago sa kanilang hanay. Sa harap niya, nagbago si Kili sa tunay nitong anyo, balot ng apoy. Walang awa siyang tinukso ni Kili, ang ekspresyon nito ay malamig at hindi matinag. Nanginginig sa galit, tinanong ni Yu kung paano siya nakapagbalat kayo at nakapanlinlang sa kanilang lahat. Ang tahimik ng ngiti niya ay sapat ng sagot para magdala ng kilabot kay Him. Galit at determinasyon ang pumuno sa kanya habang pinapangakong hinding-hindi niya hahayaang gawing Dragon's Bride si Tyr. Walang alinlangan, itinaas niya ang kanyang anti-gravity gun at pinaputukan siya, ngunit madaling naiwasan ito ni Healy, gumagalaw na may kagandahang tila hindi makamundo. Sa isang galaw ng daliri, gumanti si Healy, nagpapakawala ng sunod-sunod na fire blasts na pilit niyang iniwasan gamit ang mabilis na pagtalon at pag-iwas. Sa kalmadong tinig, iginiit ni Healy na mas mabuti kay Tyr ang mabuhay bilang isang dragon. Ngunit puno ng pagkabigo, sumigaw siya, sinasabing pinili ni Tyr ang mabuhay bilang tao. Hindi natitinag, si KY ay nag-conjure ng isang dark matter explosive at ibinato ito sa kanya. Mabilis niyang pinaganya ang kanyang armor, sinasalo ang lakas ng pagsabog, ngunit ang impact nito'y nagpadulas sa kanya paatras. Sa kasunod na galaw, si Healy ay nagpakawala ng isang malakas na hampas na nagwasak sa kanyang armor, iniwang lantad ang kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ni Loki, "You have the power to defeat anyone as long as they are human." Kagat labi, kinuha niya ang isang piraso ng basag na armor at buong tapang na sumugod kay Healy. Sa lakas ng kanyang determinasyon, nagawa niyang pabagsakin siya, itinutulak ito sa lupa. Ang pagkakataong wakasan ng buhay ni Healy ay nasa kanyang mga kamay. Ngunit, nag-alinlangan siya, nanaig ang kanyang moralidad, kaya't binitiwan niya ito at tumungo para buhatin si Tyr. Habang pinapanood siya ni Healy, may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, tahimik niyang tinanong, "Bakit hindi mo ako pinatay noong may pagkakataon ka?" Sinabi ni Yu na nakikita niya si Kili bilang tao, kaya hindi niya magawang tapusin ang buhay nito. Tumawa si Kili ng malamlam ngunit madilim na tawa, bago siya tumayo. "Pwede mo nang kunin si Tyr," sabi niya, ngunit bago umalis, nagbabala siya, "The Basilisk is unlike any foe you have faced. It might even possess the ability to foresee the future." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaba kay Yu, ngunit bago pa siya makasagot, bigla siyang lumapit. Sa isang mapanuksong ngiti, hinalikan siya sa pisngi at sinabing, "Do better than the Basilisk," bago tuluyang maglaho sa anino. Habang bumabalik si Yu sa kanyang ulirat, dumating sina Lisa at Mitsuki. Agad na kinuha ni Lisa si Tyr mula sa kanyang mga bisig, puno ng pag-aalala, at mabilis na dinala ito sa medical room. Samantala, kumalat ang balita at natuklasan ni Ro ang nakakagulat na katotohanan, si Hei pala ay si Kili sa ilalim ng disguise. Nagpatawag si Mitsuki ng pulong upang muling repasuhin ang attack plan. Ipinaliwanag niya na ang sandata ay ibabagsak mula sa taas na 15 kilometro gamit ang malaking carrier mula sa NIFL. Ang trabaho ni Mitsuki at Furil ay kontrolin ang pagbaba ng sandata, isang mahirap na misyon dahil siguradong pipigilan ito ng Basilisk. Kailangang tiyakin nilang eksakto ang trajectory nito at umatras bago pa ang impact. Mapanganib ang plano dahil kailangang perpekto ang kanilang timing at koordinasyon upang makaligtas sa pagsabog. Upang masiguro ang tagumpay, naglatag si Mitsuki ng 3 contingency plans sakaling magbago ang sitwasyon. Si Yu at Iris ay binigyan ng flexible roles, nakahandang mag-adjust depende sa pangyayari. Bago maghiwa-hiwalay, dumalaw sila kay Tyr, na nananatiling walang malay ngunit ligtas na. Ang tanawin niya ay muling nagpaalala sa kanila ng kanilang layunin. Samantala, ang Basilisk ay biglang tumigil sa pag-usad at tahimik na nakatingin sa langit. Sa monitor, napansin ni Hera ang nakakabahalang kilos nito. Sa natitirang 3 minuto bago ma-deploy ang sandata, tumindi ang tensyon habang papalapit ang grupo sa drop site. Pagdating sa 12 kilometrong marka, biglang nagpaputok ng laser beam ang Basilisk mula sa kanyang third eye. Agad na in-adjust ni Yu at ng iba pa ang trajectory ng sandata, ngunit nagbabala si Mitsuki na ang pag-atake ay mas maaga kaysa inaasahan.
Ang maagang galaw ng Basilisk ay nagpilit sa kanila na gamitin agad ang contingency plans. Ayon kay Lisa, ito'y bahagi ng estratehiya ng Basilisk upang maghanda para sa mas malakas na pag-atake. Habang papalapit ang grupo sa 5 kilometrong marka, naglabas muli ng laser beam ang Basilisk, mas malakas kaysa nauna. Napilitan silang muling mag-adjust at mag-adapt sa sitwasyon. Nang maabot nila ang 2 kilometrong marka, ang Basilisk ay naglunsad ng pinakamalakas nitong atake. Sa puntong ito, wala nang ibang opsyon ang grupo kundi ang i-abandon ang sandata at simulan ang Plan B, isang direktang sagupaan. Bumaba silang lahat ng mabilis, armado at handa sa labanan. Target ni Lisa ang third eye ng Basilisk, at sa isang tumpak na hampas gamit ang kanyang spear, nabasag ito. Samantala, pinaputok ni Yu ang kanyang anti-gravity gun habang si Furil ay nagpapakawala ng arrow blast. Sama-sama, inatake nila ang mga diamond leg spikes ng Basilisk. Ginamit ni Yu ang kanyang massive cannon para sa isang malakas na hampas. Ang pinagsamang lakas ng grupo, kabilang ang walang humpay na pagsalakay ni Mitsuki, ay tuluyang nagwasak sa Basilisk. Sa medical room, bumuti na ang kondisyon ni Tyr, bumalik sa normal ang kanyang paghinga, at nawala na ang nakakabahalang liwanag ng kanyang Dragon Crest. Ang grupo, bagamat pagod, ay nagdiwang ng kanilang tagumpay. Si Lisa, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi kay Mitsuki na natupad na ang kanyang kondisyon para sa kapatawaran. Nagyakap ang dalawa, kasabay ng buong grupo sa isang masayang tagpo. Samantala, nakarating ang balita ng tagumpay sa NIFL. Nagdiwang sina Major Dylan at Loki ng may pagmamalaki. Personal na binati ni Loki si Yu, ipinahayag ang kanyang paghanga sa kanilang tagumpay. Sa pagbabalik nila sa academy, sinalubong sila ni Charlotte, puno ng saya sa kanilang ligtas na pagbalik, ngunit tila si Yu at ang mga babae ang naging focus niya. Sa isang tahimik na sandali, muling ipinaalala ni Mitsuki kay Yu ang kanyang damdamin, sinasabing hindi sila magkadugo kaya hindi siya susuko sa kanya. Kalaunan, nagtapat si Yu kay Iris, ibinunyag niya ang masakit na katotohanan tungkol sa deal na ginawa niya 3 taon na ang nakalipas, bawat paggamit niya ng kanyang kapangyarihan ay nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng kanyang mga alaala. Takot siyang dumating ang araw na makalimutan din niya si Iris. Sa kabila nito, pinawi ni Iris ang kanyang takot sa isang ngiti, sinabing aalagaan niya ang kanilang mga alaala para sa kanilang dalawa. Ang kanyang suporta ay nagbigay kay Yu ng lakas ng loob habang naghahanda sila para sa mga hamong darating.